Tahimik ang umaga sa Barrio San Isidro, isang liblib na lugar sa Bicol kung saan ang mga bahay ay gawa sa kahoy, pawid at pinagtagpi-tagping yero. Sa isang gilid ng ilog, may isang maliit na kubo na tila nakikipagsabayan sa bawat hampas ng hangin. Doon nakatira si Luisa, isang dalagang 19 na taong gulang. May kayumangging balat, maamong muka at matang tila laging may pangarap na pinanghahawakan. Ana, gising na. Magbabanat pa tayo ng lambat bago ka pumasok sa school. Tawag ng kanyang amang si Mang Loreto habang inaayos ang lumang bangka nila. Sunod po tay, sagot ni Luisa habang nagmamadaling magsuklay ng kanyang buhok gamit ang daliri. Wala silang salamin sa bahay, kaya't inaayos na lang ang sarili ayon sa pakiramdam. Isang piraso ng lumang puting blouse at paldang may bahagyang punit sa laylayan ang kanyang suot. Pero linis at disente siyang tingnan. Habang binabanat nila ang lambat sa gilid ng ilog, tinanong siya ng ama, "Luisa, sigurado ka ba talaga dyan sa pangarap mong makapag-aral sa Maynila? Baka mahirapan ka ron. Iba ang mundo sa lungsod." Ngumiti si Luisa habang hinuhugot ang isang sirang parte ng lambat. "Tay, kung hindi ko po susubukan, habang buhay tayong ganito. Ayokong habang buhay ay sa lambat at bangka lang ang alam ko. Gusto kong makapagtapos para matulungan ko po kayo ni nanay." Sa gilid ng kubo, abala si Aling Minda, ang kanyang ina, sa pagsasaing ng kanin at pagsisigang ng kangkong na may konting dilis. Tipid man ang kanilang almusal, pero puno ito ng pagmamahal. Si Aling Minda ay dating mananahi, pero nawalan ng trabaho nang masira ang kanilang makinang depadyak noong nakaraang taon. Pagkakain, nagmamadaling pumasok si Luisa sa pampublikong paaralan na halos 3 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Lakad lang ang kaya niya. Sa kanyang bag na yari sa lumang tela ng bigas, naroon ang 3 notebook na puno na ng sulat at pahina ng scratch paper na ginagamit niya sa pagsusulit. Kulang man siya sa gamit, siya naman ang palaging nangunguna sa klase. "Luisa, ikaw na naman ang highest sa quiz. Grabe ka, ang talino mo talaga," sambit ng kaibigan niyang si Risa na kasabay niya sa pananghalian. Ngumiti lang si Luisa habang binubuksan ang kanyang baon, kaning lamig na may sardinas na hinaluan ng kamatis. "Wala kasi akong ibang baon eh. Sardinas lang ulit, pero ayos na to kaysa wala." "Uy, ako nga tinapay lang. Huwag ka na mahiya. Mas importante, kumakain tayo," sagot ni Risa habang nilalantakan ang baong pandesal. Wala mang cellphone si Luisa o bagong sapatos na gaya ng iba, pero buo ang tiwala ng mga guro sa kanya. Hindi lang siya matalino, marespeto, masipag at may paninindigan. Isang araw, nilapitan siya ng prinsipal na si Ma'am Torres. "Luisa, may balita ako. May bagong bukas na scholarship program mula sa Maynila. NGO ito ng mga dating edukador. Isinulat na kita. Kailangan lang ng written essay tungkol sa buhay mo at pangarap mo. Gusto mo ba?" Nangilid ang lura sa mata ni Luisa. "Gusto po, ma'am. Gagawin ko po ang lahat. Alam kong kaya mo. Hindi lang utak ang importante. Luisa, kailangan din ng puso at meron ka nun," wika ni Ma'am Torres habang hinimas ang balikat ng dalaga. Pag-uwi niya ng bahay, bitbit niya ang pangakong iyon sa kanyang puso. Kinagabihan, habang maliwanag ang buwan at may saliw ng kuliglig sa paligid, naupo si Luisa sa tabing ilaw upang isulat ang kanyang essay gamit ang lapis na halos pudpud na. Isinalaysay niya ang simpleng buhay sa baryo, ang mga pangarap niyang makapag-aral at makapagtrabaho sa Maynila at ang dahilan kung bakit hindi niya kayang sumuko. "Para sa mga magulang kong nagsasakripisyo, para sa mga kabataang gaya ko na halos mawalan na ng pag-asa, gusto kong maging inspirasyon, gusto kong maging pagbabago." Ilang linggo ang lumipas, dumating ang liham mula sa NGO. Pinanggap siya bilang isa sa 3 iskolar sa buong rehiyon. Napayak si Mang Loreto habang yakap-yakap ang anak. Anak, uunlad ka talaga. Salamat sa Diyos, salamat." Hindi madali ang pag-alis ni Luisa. Wala silang pera para sa bagong gamit, kaya pinagsama-sama ang mga luma niyang damit. Binigyan siya ng lumang cellphone ng kanyang tiya
at nilagyan ni Aling Minda ng isang maliit na kahon ng sardinas sa kanyang bag. Para maalala mo kung saan ka galing, sabi ng ina habang umiiyak. Habang sumasakay siya ng bus pa Maynila, bitbit ni Luisa ang pananabik, kaba at pag-asa. Hindi man marangya ang kanyang pag-alis, pero buo ang loob niya. Sa bintana ng bus, tanaw niya ang kanilang baryo. At sa loob ng kanyang dibdib, isinusumpa niyang balang araw, babalik siya roon ng may dalang tagumpay. Unang beses sumakay ng MRT si Luisa. Sa dami ng tao, halos hindi siya makahinga. Nakaipit ang kanyang maliit na bag sa dibdib habang kapit na kapit sa bakal ng tren. Hindi siya sanay sa ganitong siksikan. Sa probinsya, ang pinakamasiip na lugar ay ang palengke tuwing araw ng bayan. Pero dito sa Maynila, tila bawat segundo ay karera, bawat galaw ay paligsahan. Pagbaba niya sa Cubao, tinaak niya ang direksyon patungong Don Miguel Street kung saan matatagpuan ang lumang boarding house na inirekomenda ng NGO. Habang nilalakad niya ang masikip na eskinita, naamoy niya ang pinaghalong usok ng tambutso, amoy mantika at basang karton. Sa wakas, nakarating siya sa isang 2 palapag na gusali na may kalawangin ng bakal na gate at madilim na pasilyo. Luisa ba? Dun ka sa room 4, kasama mo si Janine, nursing student. Sabi ng caretaker habang ibinibigay ang susi. Tumango si Luisa at agad nagtungo sa kanyang kwarto. Maliit ito, may 2 kama, isang electric fan at lumang cabinet. Ngunit sapat na ito sa kanya. Wala naman siyang hinihingi, kundi matirhan at tahimik na lugar para makapag-aral at makapagsimula. Kinabukasan, maaga siyang nadising. Mag-a-apply siya sa isang kilalang kumpanya bilang part-time intern, habang tuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Suot ang kanyang lumang polo at bestidang paborito niya noong high school. Humarap siya sa salamin na gawa sa sirang salamin ng retrovisor ng jeep na nakabitin sa dingding. Kaya mo to, Luisa. Walang masama sa simpleng ayos basta totoo ka. Mahinang bulong niya sa sarili. Pagdating sa opisina ng Balmores Corporation, isang mataas na gusali na tila kay hirap abutin ng sinuman na gaya niya. Agad niyang naramdaman ang lamig ng aircon at tila malamig din ang tingin ng mga empleyado roon. Ang receptionist ay hindi man lang siyang initian. Pag-abot niya ng resume, sinipat ito saglit. Probinsya ka ba? Tanong ng babae habang nakataas ang kilay. Opo, sagot niya. Galing po akong Bicol. May scholarship po ako sa... Okay, upuan mo muna yan. Maghintay ka na lang doon. Sabay turo sa gilid kung saan may upuang kahoy. Tumango siya at naupo. Habang naghihintay, napansin niya ang mga ibang aplikante. May mga bagong blouse, bit-bit ang tablets, at naka-makeup. Siya lang ang may dalang brown envelope at ballpen na may pangalan pa ng barangay sa gilid. Pagkatapos ng halos 2 oras, tinawag siya ng isang HR personnel. Tahimik lang si Luisa habang ini-interview. Tinulungan siya ng kanyang kaalaman sa akademya at pagiging organisado. Napansin ito ng HR at nagtanong, "May background ka ba sa clerical tasks, Luisa?" "Opo. Sa school po, ako po ang sekretary ng student council. Ako rin po ang gumagawa ng reports at minutes." Sagot niya habang pinipigilang manginig ang tinig. Natanggap siya bilang intern sa admin department. Mababa ang allowance pero sapat na para sa baon at konting ipon. Hindi siya mapakali sa tuwa pagka-uwi. "Salamat po, Panginoon," bulong niya habang nakatingin sa madilim na kisame ng boarding house. Sa unang araw niya sa opisina, suot ni Luisa ang pinakamalinis niyang puting blouse at itim na palda. Bitbit ang baong kanin na may sardina sa maliit na lalagyang plastik. Pumasok siya ng may ngiti sa labi. Ngunit sa pantry, habang binubuksan niya ang kanyang baon, narinig niya ang 2 babae na nakatalikod sa kanya. "Uy, tignan mo yung isa dun sa admin. Sardinas ba naman ang baon? Akala ko biniro lang ako." "Totoo pala," sabay tawa ng isa. "Grabe no, wala man lang effort. Parang galing probinsya. Baka bagong salta lang." Napayuko si Luisa at dahan-dahang isinubo ang kanyang pagkain. Hindi niya ininda ang naririnig.
pero ramdam niyang mainit ang pisngi niya. Para siyang lumiliit sa kinauupuan niya. Pagbalik niya sa desk, sinabihan siya ng mataray na sekretarya na si Andrea, "Next time, iayos mo ang pagsagot mo sa telepono. Hindi ito tindahan. Dapat may tono. At ayusin mo yung buhok mo. Para kang galing bundok." "Pasensya na po," mahinang sagot ni Luisa. Hindi siya sanay sa ganitong trato, pero tiniis niya sapagkat alam niya, hindi sa damit o pagkain na susukat ang halaga ng isang tao. Bagkus sa paninindigan, sa sipag at sa pangarap. Tuwing gabi, tinatawagan niya ang kanyang nanay gamit ang simpleng keypad phone. "Nay, okay lang ako dito. Nakapasok na po ako sa trabaho. Konting tiis lang po. Anak, huwag mong piliting kayanin lahat ha. Kapag nahihirapan ka, umuwi ka. Nandito kami. Hindi po, Nay, kakayanin ko to. Basta po manatili kayong ligtas dyan ni tatay." Sa bawat araw na lumilipas, natuto si Luisa ng bagong sistema sa opisina. Maaga siyang dumarating, laging nagvo-volunteer mag-organize ng files at nagbabasa ng mga dokumento kahit hindi required. Alam niyang wala siyang diploma pa. Wala rin siyang marangyang background. Pero naniniwala siyang kung pagbubutihan niya, mapapansin din siya. Isang gabi, habang naglalakad pauwi mula sa office, dahil hindi na siya umaabot sa last trip ng jeep, napansin niyang may tumawag sa kanya mula sa madilim na kalsada. 3 lalaki, lasing at may hawak na bote. "Halika rito, sama ka sa amin. Wala kang kasama, di ba?" Napatigil si Luisa. Ramdam niyang kinilabutan siya. Sa kabutihang palad, may dumating na pulis mobile at mabilis siyang itinaboy ng mga ito palayo. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim habang pilit inaalis ang kaba sa dibdib. Pag-uwi, napahagulgol siya. Hindi niya sinabi sa magulang ang nangyari. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Sa halip, humarap siya sa journal at muling isinulat ang kanyang mga layunin. "Luisa, kahit anong mangyari, alalahanin mo kung bakit ka nandito." At habang sumasara ang kanyang mata sa gitna ng madilim na kwarto, alam niyang ang bawat luha, bawat pagtitiis ay magiging bahagi ng kuwento ng isang probinsyanang may paninindigan. Mabagal na umikot ang wall clock sa lobby ng Valmores Corporation habang hinihintay ni Luisa ang kanyang pangalan na tawagin. Nakaayos siya sa kanyang upuan, mahigpit ang kapit sa kanyang envelope na may lamang ID, photocopy ng transcript at recommendation letter mula sa NGO. Bagamat kabado, may ningning sa kanyang mga mata. Sa wakas, ito na ang kanyang unang tunay na trabaho. Pagpasok niya sa main office, agad siyang tinuro ng HR assistant papunta sa admin department. "Doon ka muna sa desk sa likod ng glass divider. May mag-o-orient sa iyo maya-maya. Pakilala ka muna sa head secretary doon, si Ma'am Andrea." Tahimik siyang tumango at naglakad papunta sa direksyong tinuro. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mga matang sumisipat sa kanya. Ibang kilos niya sa mga empleyado. Hindi siya sanay sa elevator, nakalumang bag at medyo kupas ang puting blouse. Hindi makaiwas sa tingin ang mga empleyadong masasanay na sa makikinis ang balat, makakapal ang makeup at mamahalin ang gamit. Sa likod ng isang glass panel ay naroon si Andrea, isang babaeng nasa 30 na, mahaba ang straight hair, naka-high heels at tila palaging nakakunot ang noo habang nagtatype sa kanyang laptop. Hindi man lang siya tumingin nang magsalita. "Ikaw ba si Luisa?" Tanong nito, malamig ang boses. "Opo, ako po yung bagong intern mula sa scholarship program." Napatingin lang saglit si Andrea, saka tumayo at nilapag sa mesa ni Luisa ang isang stack ng folders. "Ayusin mo yan, alphabetical. Tapos, i-encode mo sa spreadsheet itong mga form. Nakasave sa flash drive na ito. Huwag mong gagalawin ang ibang files." Inanggap ni Luisa ang flash drive at folders. "Sige po, gagawin ko po agad." Nakangiti siyang naupo at nagsimulang magtrabaho. Walang lumapit o nagpakilala sa kanya, kaya inobserbahan na lang niya ang galaw ng mga tao. Habang pinapasok niya sa system ang impormasyon ng bawat document, iniisa-isa rin niyang ayusin ang mga physical file. Sanay siyang mag-manual work, kaya hindi ito bago sa kanya.
Tanghali na nang mapansin niyang halos lahat ay nagsilabas papuntang pantry o labas ng gusali. Kinuha niya ang kanyang baon mula sa bag. Isang simpleng kanin at sardinas sa plastic container, binalot sa lumang tela para hindi mabasa. Inilabas niya ito at maingat na inilagay sa maliit na lamesang nasa sulok. Hindi pa siya nakakakain nang biglang dumating ang dalawang babaeng staff mula sa HR. Tumabi ang mga ito malapit sa kanya habang may hawak na milk tea at chicken wrap. Napatingin ang isa sa baon niya at bahagyang napatili. "Uy, sardinas? Totoo ba yan?" Sabay tawa. Grabe, naglakas loob talaga siyang kumain dito niyan. Tumawa ang isa pa. "Kaya pala hindi ko siya kilala. Intern lang siguro, galing pa probinsya." Namula ang mukha ni Luisa. Hindi siya kumibo, pero naramdaman niyang parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya inaasahan na sa unang araw pa lang ay makakaranas na agad siya ng ganitong klaseng pangtuturing. Pinilit niyang lunukin ang pagkain habang tahimik lang na nakayuko. Pagbalik niya sa workstation, nakita niyang may note sa monitor niya. Huwag magdala ng mabahong pagkain. Use common sense. A. Hindi niya kailangan hulaan kung sino ang sumulat. Halata sa handwriting at isa lang ang tinatawag na A sa opisina, si Andrea. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, hindi niya napigilang mapaluha. Sa boarding house, tahimik siyang naghilamos at isinandal ang likod sa malamig na pader ng kwarto. Hindi siya umiyak dahil sa hiya. Umiyak siya dahil sa bigat ng pakiramdam. Ang matagal niyang pinangarap ay sinimulan agad ng pangaalipusta. Pero hindi siya bumitaw. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa opisina. Dinala niya ang baon na galing pa sa tinira nilang tanghalian kagabi, kaning bahaw at sardinas pa rin. Naglagay siya ng notebook sa tabi ng monitor at isinulat, pangarap, sakripisyo, paninindigan. Habang nagtatrabaho, napansin niyang may dumarating na bagong staff, isang lalaki, marahil ay senior manager, dahil binati siya ng halos lahat. Umasok ito sa admin office at sumilip sa ginagawa ni Luisa. "Good morning! Ikaw si Luisa?" Mahinahong tanong nito. "Opo sir, ako po ang intern under admin." "I see you're the one who submitted that corrected version of the employee log sheet, right? You reformatted it better than the original template." Napanganga si Luisa. "Ako po ang nag-reformat. Sinubukan ko lang pong ayusin. Pasensya na kung may mali." On the contrary, mumiti ang lalaki. "It's the cleanest version I've seen. Good work." Tumango siya at umalis na. Sa tabi si Andrea ay tahimik lang na parang hindi makapaniwala. Ang log sheet na iyon ay sinadyang ipareformat niya kay Luisa dahil ayaw niya itong gawin. Hindi niya akalaing mapupuri pa ito. Buong araw, mas gumaan ang loob ni Luisa. Bagamat may ilang napanghusga, may ilan pa ring nakakakita ng kanyang pagsisikap. Sa kanyang journal, isinulat niya, hindi lahat ng mata ay mapanlait. May mga mata ring nakakakita ng totoo. Sa mga sumunod na linggo, naging routine na sa kanya ang pag-aayos ng mga forms, pag-i-encode ng data, at pag-aayos ng storage room. Gabi-gabi siyang nag-aaral ng Microsoft Excel sa kanyang keypad phone gamit ang PDF reader. Dinidiskartehan niya kung paano pa niya mapapabuti ang trabaho. Isang araw habang abala siya sa pagsasaayos ng filing cabinet, natapilok siya at nahulog ang mga folders. Agad siyang tinulungan ng isang matandang lalaki na may dalang cane. "Miss, ayos ka lang ba?" tanong nito. "Opo sir, salamat po." Kinuha niya ang mga papel habang lumuhod sa lapag. "Anong pangalan mo?" tanong ulit ng matanda. "Luisa po." Ngumiti ito at tumango. "Maganda ang pangalan mo, Hija. Magandang pangalan para sa taong may mabuting puso." Hindi niya alam ng matandang iyon ay si Mr. Manuel Valmores mismo, ang founder ng kumpanya. At mula sa araw na iyon, may mata ng lihim na nagmamasid sa kanya. Hindi para siya husgahan, kundi para siya ay kilalanin. Sa gitna ng kahirapan, ang pagiging totoo ni Luisa ay nagsisimula ng kumislap. Isang linggo bago ang buwanang department team lunch ng Admin Division, abala na ang buong opisina sa paghahanda.
Isinabit ni Andrea ang listahan ng mga dadaluwing empleyado sa pader ng pantry kasama ang instructions. Required ang lahat. Strictly formal casual attire. Kasunod ng announcement ay ang mapang-asar na bulungan ng ilang staff habang binabasa ang pangalan ni Luisa na kasama sa listahan. Sigurado bang pupunta yan? Bulong ng isang lalaki. E baka sardinas na naman ang baon? Sana may extra fork para sa dilata niya. Sabay tawa ng isang HR staff. Narinig lahat ito ni Luisa habang tahimik na naglilinis ng files sa pantry. Pinilit niyang itago ang hapdi pero hindi iyon madaling gawin, lalo na't paulit-ulit siyang ginagawang biro. Dumating ang araw ng team lunch. Ginanap ito sa isang sikat na buffet restaurant sa loob ng isang mall sa Makati. May dress code, kaya't sa umaga pa lang, pinag-isipan na ni Luisa kung anong isusuot. Sa huli, napili niya ang lumang navy blue na bestida na ginamit din niya noong high school graduation. Medyo hapit na ito sa paywang at may kupas na ang kulay, pero maayos pa rin. Itinali niya ang buhok ng simpleng ribbon at pinilit maging presentable. Pagdating sa restaurant, napalingon ang ilan nang pumasok siya. Nakaayos ang mga babae sa makikinang na blouse at palda. Si Andrea ay naka-designer dress na halatang iniram lang mula sa kaibigan, pero confident ang lakad at pananalita. Umupo si Luisa sa pinakadulo ng mesa, nagpakababa at hindi nagpakapansin. Habang kumakain ang lahat ng steak, tempura at salmon, dahan-dahan inilabas ni Luisa ang kanyang maliit na plastic container mula sa bag. Naisip niyang wag nang magpakain ng libre. Baka pagtawanan na naman siya. Ang laman ng baon, kanin at sardinas na niluto ng kanyang roommate na si Janine. Isinilid sa lalagyan at isinama niya dahil iyon lang ang kaya niyang dalhin. Nang makitang binubuksan niya ang baon, napakunot noo si Andrea. "Excuse me, Luisa, anong ginagawa mo?" Malakas na tanong habang ang mga kasamahan nila ay napapalingon. Napatingin si Luisa, baka sa mukha niya ang taba. Hindi po ako kumuha ng food sa buffet kasi baka po." "Diyos ko, sardinas? Sa buffet restaurant? Girl, sana man lang nagbaon ka ng something more presentable." Sabat ng isa pang empleyada habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Luisa. Tahimik siyang tumingin sa pagkain niya. Dahan-dahang isinara ang lalagyan at ibinalik sa bag. Hindi siya umimik. Hindi niya maipaliwanag ang kirot sa dibdib habang ang lahat ay nagpatuloy sa pagkain at tawanan na para bang wala lang ang pangyayaring iyon. Pagkatapos ng kainan, habang naglalakad palabas ng restaurant, hinila siya ni Andrea at bumulong. "Next time, wag ka nang sumama kung ganyan lang din ang dadalhin mo. You make the department look cheap." Hindi na nakasagot si Luisa. Tahimik siyang naglakad palayo, nakayuko at mabilis ang hakbang. Sa CR ng mall siya tumuloy. Sa loob ng cubicle, doon na siya tuluyang pumatak ng luha. Hindi niya na kayang pigilan pa ang emosyon. Napakagatlabi siya sa sakit. Pilit pinipigilan ang hikbi. Ganito ba talaga sa Maynila? Ganito ba talaga ang mundo ng mga may kaya? Tanong niya sa sarili habang pinupunasan ng pisngi gamit ang panyo. Naalala niya ang nanay niya na laging nagsasabi, "Anak, sa dami ng magagaling, tanging may mabuting puso ang tatagal." Paglabas niya ng CR, bitbit pa rin niya ang kahihiyan. Pero sa ilalim ito, may sumisibol na paninindigan. Naglakad siya pabalik sa opisina. Hindi na siya umuwing boarding house kahit papagod na siya. Kinabukasan, maagang dumating si Luisa. Tulad ng nakasanayan, inayos niya ang filing room, inayos ang printer queue, at nilinis ang desk ni Andrea. Hindi siya tinablan ng malamig na tingin ng mga kasamahan. Ipinagpatuloy niya ang trabaho nang may buong respeto sa sarili. Bakit parang hindi apektado? Bulong ng isang staff. Baka sadyang makapal lang talaga mukha. Ngunit ang totoo, si Luisa ay may mas matibay na balat kaysa sa iniisip nila. Hindi dahil sa kapal, kundi dahil sa determinasyong matagal na niyang itinanim sa puso. Sa isang sulok ng opisina, nandoon si Mr. Ramon. Nakaupo sa maliit na sofa habang tinatapos ang kanyang appointment sa isa sa mga board members. Pansin niya ang tahimik na presensyang iyon ni Luisa
ang paraan ng pagsagot sa tawag, ang maayos na pagsasaayos ng mga papel, at ang hindi makapaniwalang tapang ng batang babae na iyon kahit tila pinapahirapan. Anong pangalan ng batang iyon? Tanong ni Mr. Ramon sa kanyang assistant. Si Luisa po, intern mula sa Outreach Scholarship Program. Taga Bicol po siya. Magaling yan, sir. Pero laging tinutukso ng iba. Tumango ang matanda. Pakiayos ang schedule ko. Gusto ko siyang makausap sa susunod na linggo. Hindi pa alam ni Luisa. Ngunit ang pagluha niya sa CR ay hindi sayang. Ang kahihiyang tiniis niya sa harap ng buffet ay hindi ang wakas ng kanyang kwento. Ito ay simula ng isang mas matibay na yugto. Sa isang mundong hinuhusgahan ka base sa laman ng plato mo, nagsisimula ng mabuo ang kwento ng isang babaeng lalaban, hindi para gumanti, kundi para itaguyod ang sarili gamit ang danggal, hindi yabang. Lumipas ang mga araw at kahit hindi pa rin tinatantanan ng ilang empleyado ang mapanlait na mga bulong, nanatiling tahimik at nakatutok si Luisa sa kanyang trabaho. Kung noon ay kinakabahan pa siyang buksan ang computer system ng kumpanya, ngayon ay kabisado na niya ang mga pasikot-sikot ng database. Alam niya kung saan nakatago ang mga archive file, paano ayusin ang bug sa printer queue at kung aling report ang kulang sa signature. Hindi man ito napapansin ng lahat, pero sa likod ng bawat maayos na report na ipino-forward sa management, naroon ang tahimik na pagsisikap niya. Isang Lunes ng umaga, nadatnan ni Luisa ang mesa niya na may nakatambak na folders. Mas mataas pa ito sa kanyang monitor. May maliit na sticky note sa ibabaw. Urgent, gawin mo lahat to bago Friday. A. Pinagmasdan ni Luisa ang tambak. Mahigit 300 pages ng raw data, scattered reports, handwritten logs, at half-filled templates. Hindi ito trabaho ng isang tao lang, lalo't hindi intern. Pero hindi siya nagreklamo. Umupo siya at dahan-dahang binuklat ang unang folder, saka sinimulan ang pagsusuri. Sa pantry, abala sa tsismisan sina Andrea at 2 empleyado. Hayaan mo na siya. Gusto niyang magpakamartir. E di siya magdusa. Natatawang sabi ni Andrea habang humihigop ng kape. Wala pang 1 buwan yan, pero akala mo kung sinong bida-bida. Palibhasa, hindi sanay sa aircon. Dagdag pa ng isa. Ngunit habang sila'y abala sa panlalait, si Luisa ay abala sa paggawa ng isang internal filing system na siya niyang inimbento. Gumawa siya ng kulay-coded tagging scheme. Inayos ang file names para maging searchable at ginamit ang Excel formulas na natutunan niya mula sa libreng PDF manual sa kanyang cellphone. Gabi na nang siya ay matapos sa unang kalahati. Nakatulog siya sa boarding house na nakayuko sa notebook. May hawak na ballpen at may maliliit na notes tungkol sa plano niyang ipropose na system update sa supervisor nila. Hindi niya ito ginagawa para magpa-impress, kundi dahil gusto niyang guminhawa ang trabaho ng lahat, pati na rin ng ibang interns na darating. Kinabukasan, sinabihan siya ng isa sa mga senior manager na si Sir Joel na kailangan ng mabibisang consolidated staff records para sa annual audit. Halos lahat ay nagkandara pa, pero si Luisa tahimik lang na nagsabi, "Sir, nakagawa na po ako ng partial records. Pwede ko pong ituloy at tapusin ngayong gabi." Napangiti si Sir Joel. "Ikaw na muna ang bahala, Luisa. Pero ipakita mo sa akin bukas ng umaga, ha?" Kinagabihan, sa halip na humuwi, nanatili si Luisa sa opisina. Siya lang ang tao sa department habang ang iba ay nag-happy hour sa labas. Gamit ang sarili niyang diskarte, tinapos niya ang records sa loob ng 4 na oras. Pina-proofread niya pa ito at inayos ang formatting para maayos tignan sa print. Nang masave na niya ito sa USB, saka pa lang siya umuwi, pasado 10:00 ng gabi. Kinabukasan, ipinresenta niya ito kay Sir Joel. Napamangha ang manager. "Luisa, ito yung klase ng output na inaasahan ko sa isang full-time employee, hindi sa isang intern. Gusto ko i-review ito ng buong admin team." Tinawag ni Sir Joel si Andrea at pinakita ang gawa ni Luisa sa harap niya. Pilit man mumiti si Andrea. Bakas sa mukha ang pagkailang. "Ma'am Andrea, sana mas marami tayong ganitong klase ng reports, yung malinaw at may initiative.
Alam ko kayo ang lead ng department. Baka pwede ninyong ituro sa iba kung paano ito ginawa. May diin ang boses ni Sir Joel pero klaro ang mensahe. Napayo ko si Andrea at biglang nagpalusot. Oo sir, actually, pinareview ko na rin yan. Magaling talaga si Luisa. Minementor ko rin siya minsan. Ngumiti si Luisa at tahimik lang na tumango. Hindi siya nagkamali ng pagpili. Mas mainam ang magpatahimik gamit ang gawa kaysa sagutin ang bawat panlalait. Sa susunod na linggo, napansin ni Mr. Ramon na may bago ng format ang mga staff summary reports. Tinawag niya ang kanyang executive assistant. Sino ang gumawa nitong bagong layout ng admin reports? Isang intern po, si Luisa, na-assign siya kay Andrea. Pero ngayon po, madalas na siyang kinokonsulta ni Sir Joel. Napangiti si Mr. Ramon. Ayos. Pakisabi sa HR, ischedule ang performance evaluation niya ng mas maaga. Gusto kong makita ang potential ng batang yan. Sa gitna ng tagumpay na iyon, patuloy pa rin ang mga pagsubok. Isang hapon, sinadya ni Andrea na bigyan si Luisa ng deadline na hindi naman talaga totoo. Luisa, kailangan ko ito ngayon na. Kung hindi mo matapos yan sa loob ng 1 oras, ipapasa ko na lang sa iba. Tinanggap ni Luisa ang folder at agad nagsimula. Hindi siya nagtanong kung bakit biglaan. Kahit ramdam niyang hindi tama, tila ba sinasadyang pahirapan siya. Ngunit sa halip na magreklamo, ginamit niya ang diskarte at bilis ng kamay. Sa loob ng 40 minuto, tapos na ang report. Kumpleto ang detalye at double-check na ang figures. Ma'am Andrea, tapos na po ito, mahinahong sabi niya. Hindi makapaniwala si Andrea. Tinignan niya ang report at napilitang tanggapin ito. Sa loob ng kanyang isip, nagsisimula na siyang mabalisa. Ang babaeng dati pinagtatawanan, ngayon ay unti-unti nang tinuturing na mahalagang bahagi ng team. At habang si Luisa ay patuloy sa kanyang tahimik na tagumpay, ramdam niya sa sarili na kahit hindi pa siya mayaman sa pera, mayaman naman siya sa paninindigan, talino at pagkatao. Sa mundong puno ng kompetisyon at pulidong anyo, pinatunayan niya na hindi lang sa damit o ganda nasusukat ang kakayahan ng isang tao. Bagkus sa mga panahong tahimik kang gumagawa habang ang iba ay abala sa pagbagsak sa iyo, doon mo masusukat ang tunay mong halaga. Maagang dumating si Luisa sa opisina, isang Martes na umaga. Habang nag-aayos ng mga folder sa lobby, napansin niyang may matandang lalaking mukhang naliligaw. Bit-bit ang makapal na envelope at may hawak na tungkod. Nakasuot ito ng simpleng polo, ngunit may kumpiyansa ang kilos gaya ng isang taong sanay sa negosyo. Tila nalito ito sa direksyon ng elevator. Nilapitan niya agad ito at mahinahong nagtanong, "Sir, may kailangan po ba kayo?" Tumingin ang matanda sa kanya. May kabutihan sa mga mata nito, ngunit halatang napagod sa pagtayo. "I'm looking for Conference Room B." Dati ay dito yan sa left wing. Nag-iba na ba ng pwesto? Opo sir, sa bagong renovation po. Nasa ika-4 na palapag na po siya, right side sa dulo. Kung gusto niyo po, samahan ko na kayo para sigurado. Ngumiti ang matanda. Mabuti. Sige Hija, salamat. Habang nasa elevator, nag-usap sila. "Anong pangalan mo, Iha?" Tanong ng matanda. "Luisa po, intern po ako dito sa admin." "Taga saan ka?" "Taga Bicol po, sir. Bagong salta lang po sa Maynila." Tumango ang matanda. Tahimik kang bata. Halata kung hindi ka sanay sa lugar na ito. Pero may paninindigan ka. Nakikita sa kilos. Nahihiyang ngumiti si Luisa. "Marami pong kailangang tiisin sa Maynila, sir. Pero may pangarap po kasi akong tinutulungan. Gusto ko pong makaangat. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya ko." Sa mismong harapan ng Conference Room B, tinapik siya ng matanda sa balikat. "Ipagpatuloy mo yan. Ang mga taong may mabuting ugali, kahit saan makarating, pinagtatagumpay ng panahon." Tumango si Luisa at nagpaalam. Pagbalik niya sa admin floor, napansin niyang lahat ng empleyado ay abala. Tila may inaasahang VIP na paparating. Si Andrea, kasama ang ilang HR personnel, ay nagmamadaling nag-aayos ng files at ang ibang staff ay naglalampaso ng koridor. "Magsitayo kayo ng maayos. Darating si Mr. Ramon."
utos ni Andrea. Hindi tayo pwedeng pumalpak na yon. Napakunot noo si Luisa. Mr. Ramon? Oo, Mr. Ramon Valmores, ang founder ng kumpanyang ito. Taon-taon lang siya bumibisita. Ngayon, bigla siyang sumulpot. Swerte kung hindi niya tayo pagalitan. Doon lamang nabuo sa isipan ni Luisa. Ang matandang tinulungan niya sa lobby ay walang iba kundi ang mismong pinuno ng Valmores Corporation. Hindi niya alam kung matatawa o matatakot. Pero sa isang banda, tila may kung anong pag-asa na bumukal sa kanyang dibdib. Hindi niya sinadyang gumawa ng impresyon. Naging totoo lang siya sa kanyang likas na ugali. Kinabukasan, habang abala sa paghahanap ng mga lumang records na hinihingi ni Sir Joel, may dumating na mensahe sa intercom. Luisa, pakisuyo sa HR. Punta araw sa office of the chairman. Now na! Hindi niya inaasahan iyon. Huminga siya ng malalim. Inayos ang blouse at kinuha ang kanyang ID. Pagdating sa itaas, sinalubong siya ng executive assistant ni Mr. Ramon. Please come in, Luisa. The chairman is expecting you. Pagpasok niya, tahimik ang opisina. Ang mesa ay punong-puno ng mga dokumento at retrato ng mga award ng kumpanya. Sa bandang gilid, nakaupo si Mr. Ramon. Ngumiti ito pagkakita sa kanya. Luisa, maupo ka. Huwag kang kabahan. Umupo siya marahang nakayuko. Pasensya na po kung istorbo ako, sir. Hindi ka istorbo. Ikaw pa nga ang nagligtas sa akin kahapon sa pagkaligaw. Salamat doon. Natatawang sabi ng matanda. Pero hindi lang doon ako natuwa. Napatingin si Luisa. Nakarating sa akin ang ilang reports. Yung format na ginawa mo para sa staff audit, impressive. At ayon sa mga feedback ng ilang manager, ikaw daw ang masipag, hindi mareklamo at laging maaga. Nanlaki ang mata ni Luisa. Naku sir, ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Tumango si Mr. Ramon. Ganun na dapat. Pero alam mo ba, sa dami ng interns na dumaan dito, bihira ang tulad mo. Gusto kong personal kang kilalanin at gusto kong ikaw mismo ang mag-report sa akin minsan. Basta wag kang ma-pressure. Gawin mo lang ang palagi mong ginagawa, maging totoo at masinop. Hindi makapaniwala si Luisa. Hindi niya sukat akalain ang simpleng pagtulong at tahimik na pagsisikap ay aabot sa kaalaman ng pinakamatandang pinuno ng kumpanya. Maraming salamat po sir. Hindi ko po inaasahan to. Halos paos na ang tinig niya sa kaba at tuwa. Bago siya umalis, tinapit siya ni Mr. Ramon sa balikat. Iba ka, Luisa. At huwag mong hayaang durugin ka ng mga taong walang respeto sa pinanggalingan mo. Minsan, yung may sardinas lang sa mesa, sila ang may pinakamarangal na kwento. Pagbalik sa admin office, nakita siya ni Andrea. Bakit ka na-delay? May errand ka ba sa taas? Mumiti lang si Luisa. Pinatawag lang po ako sandali sa office of the chairman. Office of the ha? Tila napatigil si Andrea. Bakit ka raw pinatawag doon? Tanong ng isang staff. Wala naman po. Nagpasalamat lang si Mr. Ramon. Sagot ni Luisa habang bumalik sa kanyang mesa. Bitbit ang bagong lakas ng loob. At sa sandaling iyon, sa pabila ng lahat ng panlalait at pagmamaliit, nagsimula ng umusbong ang isang taga-suportang hindi niya inaasahan. Isang taong may kapangyarihang makita ang tunay na halaga ng isang taong tahimik lang sa sulok pero may pusong handang maglingkod ng may dangal. Pagkatapos ng pag-uusap ni Luisa at ni Mr. Ramon, tila mas naging magaan ang pakiramdam niya sa opisina. Hindi man iyon ipinagsigawan ng matanda sa buong kumpanya, sapat na sa kanya ang pagkilalang hindi niya inaasahan. Ngunit sa kabilang banda, lalong uminit ang mata sa kanya ng mga naiwan sa admin department. Lalo na ni Andrea, naramdam ang unti-unting pagliit ng kanyang impluwensiya. Napapansin mo ba, Andrea? Parang ang dami ng kinakausap si Luisa lately at parang paborito siya ni na Sir Joel at Mr. Ramon. Bulong ng isa sa mga empleyado habang nagkakape sa pantry. Hayaan mo lang, malamig na sagot ni Andrea. Baka kasi magaling siyang magpakumbaba. Alam mo naman tayong mga ganyan. Mabait kunwari, pero palihim na lumalapit sa matataas. Nang sumunod na linggo ay ginanap ang quarterly department meeting sa main conference hall ng kumpanya. Dito pinipresenta ang mga progress report ng bawat department at kasama sa requirement
ang pagte-present ng representative mula sa admin. Isa sa mga senior supervisor ang dapat sanang gagawa ng presentation, ngunit biglang nagbakasyon ito at iniwan kay Andrea ang responsibilidad. Luisa, tawag ni Andrea habang nakaupo sa desk nito. Ihanda mo ang PowerPoint presentation para sa quarterly report. Bukas ang deadline. Ihabilin mo lang sa akin bago umuwi. Opo ma'am, may template po ba akong susundan? Gamitin mo yung lumang format sa server. Basta ayusin mo na lang. Gamitin mo na rin yung data mula sa last month na file folder. Malamig na sagot nito. Walang kaalam-alam si Luisa na mali at luma na ang binigay na data. Niluma na ng revisions ang folder na pinakuha sa kanya at ang lumang template na binanggit ay hindi na ginagamit simula noong nakaraang taon. Ngunit dahil sumusunod lamang siya, buong araw niyang inayos ang report, nagsuot ng bagong kulay, naglagay ng graphs at nilapatan ng malinaw na summary. Kinabukasan, habang abala siya sa pang-iimprenta ng mga kopya ng report, nilapitan siya ni Andrea. Nasaan na yung flash drive? Ipapasa ko na kay Sir Joel. Nandito po, sabay abot ni Luisa. Ilang minuto lang ang lumipas, ipinatawag silang dalawa sa conference room. Doon, nakaupo si Sir Joel at isang assistant manager. Halata sa mukha ng manager ang inis habang binubuklat ang printout. Andrea, bakit luma ang data na ito? At itong format, hindi ba't nagpadala tayo ng bagong template nitong last month? Hindi to yung pinapagamit natin ngayon. Mariing tanong ni Sir Joel. Natigilan si Andrea, saka agad sumagot. Ay sir, sorry po, hindi ko po na double check. Ipinagawa ko kasi sa intern, kay Luisa. Akala ko po updated na ang gamit niya. Napayuko si Luisa. Pasensya na po sir, ang template po na binigay sa akin ni Ma'am Andrea ay yung lumang version sa shared server. Akala ko po yun pa rin ang ginagamit. Kung ganyan na kayo ngayon pa lang, paano kung may client na tayong kaharap? Madiin ang boses ng assistant manager. This is unacceptable. Tahimik si Luisa habang si Andrea ay nakapamaywang sa isang sulok. Sorry po ulit sir. Next time, ako na pong gagawa. Baka kasi hindi pa sanay si Luisa sa standards natin. Hindi na nagsalita si Sir Joel. Tumango lang at iniutos na ipagawa muli ang presentasyon kay Andrea. Paglabas nila ng conference room, inabutan siya ni Andrea ng mga papel. Next time, check mo muna ang sarili mo bago ka mag-aktong masipag. Alam mo na hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala sa luma. Hindi na sumagot si Luisa. Alam niyang sinadya siya. Ngunit sa halip na mainis o magalit, pinili niyang manahimik. Pagbalik niya sa desk, binuksan niya ang notebook na laging nasa gilid ng kanyang monitor. Isinulat niya sa pahina, hindi lahat ng pagkakamali ay pagkatalo. Minsan, ito ang paraan ng mundo para ituro sa iyo kung sino ang dapat mong layuhan. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin ang mga pasimpleng paninira kay Luisa. Sa tuwing may team meeting, ipinapahiya siya ni Andrea sa maliliit na bagay. Luisa, huwag mong kalimutang iayos ang grammar next time. Hindi ito barangay newsletter. Biro nito na sinabayan ng ilang tawa sa pantry. Isang hapon, habang kumakain si Luisa ng tinapat itlog, narinig na naman niya ang ilang staff. Alam mo, parang nagbago na siya. Masyado ng confident. Malay mo, baka nagbabalak ng agawin ang posisyon ni Ma'am Andrea. Grabe, baka dahil nakakausap na si Mr. Ramon. Tignan mo nga, kanin pa rin ang baon pero ang tingin sa sarili parang may shares na sa kumpanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili si Luisa sa dati niyang gawin. Maaga siyang pumapasok tapos lahat ng trabaho at hindi humihingi ng kahit anong kapalit. Sa bawat panlalait, isang bagong skill ang pinag-aaralan niya. Sa bawat tangang mapanlait, mas lalong tumitibay ang kanyang disiplina. Isang araw, habang nag-aayos ng filing cabinet sa likod ng hallway, bigla siyang nilapitan ng messenger boy. Miss Luisa, pinapapunta ka raw po ni Mr. Ramon sa rooftop. May kakausapin lang daw po kayo. Naglakad siya paakyat at pagdating niya sa rooftop ay naroon si Mr. Ramon na tahimik na nakatanaw sa kalangitan. Lumapit siya, bahagyang kinakabahan. Luisa, gusto ko lang malaman mo,
Naririnig ko ang mga bulungan sa baba. Alam kong hindi madali ang lagay mo, pero gusto ko lang ipaalala na minsan ang lakas ng bulong ng iba ay galing lang sa takot nilang mapag-iwanan. Wika ng matanda, maraming salamat po sir. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Tahimik ka lang Luisa, pero matatag. Huwag mong sayangin yan. Hayaan mong ang panahon ang magpakita ng katotohanan. Habang bumababa siya mula sa rooftop, may bagong sigla sa kanyang dibdib. Maaaring madilim ang mga araw na lumilipas at maaaring masakit ang ginagawang paglalabay sa kanya sa alanganin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya nag-iisa. At sa bawat panahong pinagtatawanan siya dahil sa sardinas sa kanyang baon, lalo lang niyang pinapatunayan na hindi kailanmang hadlang ang simpleng pamumuhay para marating ang tugatog ng tagumpay. Lumipas ang mga linggo at sa kabila ng tahimik na pakikipaglaban ni Luisa sa loob ng opisina, unti-unti nang nababago ang direksyon ng kanyang kwento. Isang umaga, habang nagkakape sa pantry, nilapitan siya ni Sir Joel, dala ang isang folder. Luisa, gusto ka raw isama ni Mr. Ramon sa bagong project team para sa internal restructuring ng systems. Sabi niya, ikaw daw ang gusto niyang mag-handle ng documentation at process mapping. Tanggapin mo lang kung kaya mo, ha? Wika nito habang inaabot sa kanya ang file. Napatingin si Luisa. Ako po, sir? Ako po talaga? Oo, ikaw mismo ang binanggit niya. At huwag kang mag-alala, hindi lang ito dahil sa pabor niya sa'yo. May talent ka, Luisa. Mas organisado pa ang reports mo kaysa sa iba sa department na matagal na rito. Nanlaki ang mata niya. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Ngunit habang pinagmamasdan ng folder na nakalagay ang kanyang pangalan sa taas, may pahiwatig ng tiwala at oportunidad na ngayon lang niya naranasan sa Maynila. Simula noon, inilagay siya sa isang maliit na kwarto sa ika-6 na palapag kung saan pansamantalang nagsasagawa ng special project ang core team ni Mr. Ramon. 3 silang miyembro ng team. Isang IT analyst na si Marco, isang project manager na si Miss Thea, at siya bilang documentation lead. Sa unang meeting, tahimik lang si Luisa. Ngunit nang pinesenta niya ang process chart na siya mismo ang gumuhit, base sa naobserbahan niyang routine sa admin department, napahanga si Miss Thea. Luisa, ikaw ba gumawa nito? Tanong nito habang tinitignan ang diagram. Opo ma'am, ginamit ko lang po yung base template. Tapos nagdagdag ako ng mga detalyeng sa tingin ko po ay makakatulong. Napangiti si Marco. Solid to. Pwede ka ng business analyst, hindi ka lang basta intern. Mula noon, nagsimula na siyang makilahok sa brainstorming sessions. Natuto siyang gumamit ng mas advanced na software, pinakitaan ng workflow presentations at nabigyan ng oportunidad na magsalita sa mga high-level meetings. Bagay na noon ay malayong abuti ng isang tulad niyang probinsyana na tahimik lang sa sulok. Habang palalim ng palalim ang kanyang papel sa proyekto, lalong nag-iba ang tingin sa kanya ng mga nakapaligid. Sa hallway, madalas na siyang baiin ng mga department heads. Ang mga interns na dati takot lumapit sa kanya ay ngayon ay humihingi na ng payo. Ngunit sa admin floor, lalo namang tumitindi ang tensyon, lalo na mula kay Andrea. Isang hapon, habang nag-aayos ng files sa lumang desk niya, nilapitan siya ni Andrea. "O, akala ko ba intern ka lang? Bakit parang ikaw na ang bida ngayon?" "Nakakatawa lang kasi, ba't parang ikaw pa ang nagpapasikat sa mga meetings?" May halong ngiting mapanliit ang tono ng boses. Hindi siya sumagot. Bagkus, gumiti lang siya at marahang tumango. "Pasensya na po ma'am, ginagawa ko lang po yung ini-assign sa akin. Baka nakakalimot ka na, intern ka pa rin. Tandaan mo yan." Malamig na sagot ni Andrea bago tumalikod. Hindi nagpatinag si Luisa. Alam niyang hindi kayang tabunan ng inggit ang sipag at katapatan. Binigyang diin sa kanya ni Miss Thea sa isa sa kanilang weekly huddle. "Luisa, hindi lahat ng kasamahan ay kakampi. Pero lahat ng tagumpay ay may kapalit na sakripisyo. Tandaan mo, bawat gulo sa paligid mo, indikasyon lang yan na may natatamaan kang tama." Habang tumatagal ang proyekto, lalong napapansin ang kontribusyon ni Luisa. Sa loob ng 2 buwan,
Nailunsad nila ang mas mabilis na employee record system na siyang ginamit ng HR sa buong kumpanya. At ang documentation ng buong workflow mula admin hanggang accounting ay isinulat at inayos ni Luisa mismo. Isang umaga, pinatawag siya ni Mr. Ramon sa kanyang opisina. Nandoon din sina Miss Thea at Marco. Luisa, I want to congratulate you for being a major contributor to this success. The board is very pleased. I want you to be the internal speaker for our pilot rollout sa monthly General Assembly, sabi ni Mr. Ramon. Hindi makakibo si Luisa. Ako po, sir? Magpe-present po sa harap ng buong kumpanya? Oo, I want your voice to be heard. Galing ka sa baba. Alam mo ang kahinaan ng system. Ikaw ang pinakamagandang boses na pwedeng magpaliwanag kung paano natin ito binago. Sa araw ng General Assembly, suot ang simpleng white blouse at itim na slacks, tumayo si Luisa sa gitna ng entablado. Mahigit 100 ang nakaupo sa harap niya. Mga manager, senior staff, team leads. Sa likod, nakatayo si Andrea, nakapamewang at seryosong nakatingin. Magandang araw po, panimula niya. Bahagyang nanginginig ang tinig. Ako po si Luisa, intern mula sa admin department. At nais ko pong ibahagi kung paano po natin binago ang ating workflow sa tulong ng bagong system. Habang tumatagal ang kanyang presentasyon, unti-unting naging kampante ang kanyang tinig. Tiningnan niya ang mga mata ng mga tao. Ngayon ay nakikinig. Ngayon ay interesado. Ipinakita niya ang mga charts, pinaresenta ang impact at tinapos ang presentasyon ng buong tapang. Hindi ko po pinangarap maging bahagi ng team na ito, pero ipinakita po sa akin ang karanasang ito na kahit galing ka man sa pinakailalim ng organisasyon, basta may boses ka at ginagamit mo ito sa tama, may halaga ka. Pumalakpak ang buong hall. Tumayo si Mr. Ramon at si Miss Thea. Sumunod ang buong board. At sa pinakadulo ng entablado, si Andrea ay hindi makapaniwala, hindi dahil sa lakas ng palakpakan, kundi dahil sa liwanag ng isang Luisa na noon ay tahimik lang sa sulok, ngunit ngayon naging sentro ng pagbabago. Pagkatapos ng assembly, maraming lumapit sa kanya upang batiin, kasama na rito ang ilang dating tumatawa sa kanya. Ngunit ang pinakamahalagang mensahe ay nanggaling mismo kay Mr. Ramon habang palabas sila ng hall. Luisa, mayon pa lang gusto kong sabihin, maghanda ka. Hindi na intern lang ang itatawag sa iyo sa susunod na buwan. At sa ilalim ng ilaw ng entablado, sa gitna ng dami ng palakpakan at pagyuko, unti-unting itinatayo ni Luisa ang sarili. Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang isa sa mga mukha ng pag-asa ng mga tulad niyang galing probinsya. Tahimik at simpleng nangangarap. Pagkalipas lamang ng 2 linggo mula nang magsalia si Luisa sa General Assembly, dumagsa ang mga email sa kanyang inbox. Hindi lamang mula sa HR at admin, kundi maging mula sa ibang departamento na humihingi ng kopya ng system documentation na ginawa niya. Halos hindi siya makapaniwala. Ang tahimik na intern na ilang buwan lang ang nakalipas ay pinagtatawanan sa pantry. Ngayoy tinatawag na Miss Luisa ng mga senior officer. Isang araw, habang inaayos niya ang employee tracking sheet sa shared database, nilapitan siya ni Miss Thea. Luisa, wika nito habang may hawak na envelope, pinapawag ka ni Sir Caleb. May bago siyang ipapagawa. At ikaw daw mismo ang gusto niyang makausap. Sir Caleb po? Tanong ni Luisa habang napatingin. Yung anak po ni Mr. Ramon? Oo, siya ang CEO ngayon, di ba? Galing siyang Singapore last year. Tahimik yon, pero matindi kong mag-assess. Huwag kang kabahan ha, natural lang yan. Kinabahan si Luisa. Noon lang niya maririnig ng direkta ang pangalan ni Sir Caleb. Wala siyang personal na interaksyon dito, pero narinig na niya sa mga supervisor na ito raw ang klase ng leader na hindi agad nagsasalita. Pero kapag nagsalita, ay dapat seryosong pakinggan. Pagdating sa executive floor, sinalubong siya ng assistant ni Caleb at pinaupo sa isang maliit na lounge area. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumabas ang isang binatang nasa early 30s, matangkad, mestizo, naka-fit na navy blue na suit, at may presensiyang hindi mo agad malilimutan. Tahimik siyang ngumiti kay Luisa. Miss Luisa, I'm Caleb Valmores. Please, come in.
Tumayo si Luisa at marahang tumango. Magandang hapon po, sir. Pumasok sila sa opisina. Maaliwalas ito at modernong-modernong ang interior. Malayo sa tradisyonal na layout ng opisina ng kanyang ama. Sa isang sulok ay may floor-to-ceiling window na tanaw ang kabuuan ng syudad. Upo ka, wika ni Caleb habang binubuksan ang isang laptop. Diretsuhin ko na, Miss Luisa. Narinig ko ang ginawa mong presentasyon, and it was solid, very grounded and strategic. I've read your reports too. Maraming salamat po, sir. Mahinang sagot ni Luisa, hindi pa ring makapaniwala sa tinuran. I'm assigning you to something big. Patuloy ni Caleb, magkakaroon tayo ng merger deal sa isang external logistics company and I want someone from inside to observe the process. Hindi ka pa officially full-time, but I want you to be embedded in the merger transition team as internal liaison. Parang napako sa kinaupuan si Luisa. Ako po, sir? Kasama sa merger? Tumango si Caleb. You've handled workflow revisions, documented systems, and handled pressure with grace. Alam kong hindi ka pasanay sa boardroom negotiations, and that's okay. I don't need someone who talks corporate. I need someone who listens, observes, and reports objectively. Napabuntong hininga si Luisa. Sige po sir, gagawin ko po ang makakaya ko. Lumipas ang ilang araw at sinimulan na ang proyekto. Sa unang meeting pa lang ng merger transition team, napansin agad ni Luisa ang tensyon sa pagitan ng ilang department heads at ng mga bagong stakeholders mula sa logistics firm. May hindi pagkakaunawaan sa terms ng employment absorption at ang mga empleyado ay natatakot sa posibilidad ng layoffs. Isang senior manager mula sa logistics company ang tahasang nagsalita. Kung ang merging process ay magiging inefficient dahil sa papalit-palit na direksyon, baka mas mainam pang mag-restructure tayo at magtanggal ng ilan. Tahimik si Luisa habang nagte-take ng notes. Napansin niyang hindi komportable ang HR team sa narinig, ngunit walang gustong sumagot. Sa debrief meeting nila kinagabihan, kinausap siya ni Caleb sa isang private chat. Luisa, anong tingin mo sa sinabi nila kanina? Nag-isip muna siya bago sumagot. Sa tingin ko po, hindi lang po pera o numbers ang issue. Takot po yung mga tao. Feeling po nila wala silang boses sa integrasyon. Exactly, tumango si Caleb. At iyan ang gusto kong malaman ng board. Bukas, ikaw ang magpe-present ng employee sentiment summary. Gamitin mo yung observation mo. Nagpuyat si Luisa ng gabing iyon. Gumawa siya ng isang visual slide na pinakita hindi lang ang efficiency gains ng merger, kundi pati ang emotional toll sa staff. Naglagay siya ng quotes mula sa ilang empleyado, iningatan ang identity at nagdagdag ng personal insight sa bawat punto. Kinabukasan, habang nakaupo ang buong transition committee, tumayo siya sa harap ng screen. Good morning po. I was tasked to provide the intangible perspective of our current process. What I found is not inefficiency, it's uncertainty. And that's something we can solve not by numbers, but by leadership. Tahimik ang buong silid. Sa huli ng kanyang report, tumayo si Mr. Abad, isang matandang consultant. You're not even a full-time employee yet, Ms. Luisa. But that's the most honest report I've heard this week. Pagkatapos ng meeting, kinausap siya ni Caleb. That's what I needed. Gusto ko ipagpatuloy mo ang reporting mo weekly hanggang matapos ang bill. At habang hindi pa opisyal, pinapasa ko na rin ang recommendation ko for your absorption. Expect the notice soon. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po sasayangin. Habang pabalik siya sa admin floor, may ngiti sa labi ni Luisa. Hindi ito ngiting pagyayabang. Ito ay ngiting tahimik, ngiting puno ng pasasalamat, at ngiting unti-unti nang natutupad ang pangarap ng isang simpleng dalagang probinsyana. Hindi sa pamamagitan ng porma, kundi sa pamamagitan ng puso at integridad. Maagang umaga pa lang ay abala na si Luisa sa kanyang maliit na mesa sa Merger Transition Office. Sa harap niya ay nakalatag ang mga notes at data summaries na kailangang isumite bago magtanghali. Ang hangin ay malamig, pero ang kanyang puso ay mainit sa bagong direksyon ng kanyang karera.
Ilang buwan lang ang nakalipas, halos hindi siya pinapansin sa pantry. Ngayon, siya na mismo ang hinihinga ng feedback sa mga desisyon ng kumpanya. Habang sinusuri niya ang mga figures, nilapitan siya ni Marco, ang dati niyang kasama sa special project. Luisa, nakita mo yung internal memo? Pinost kaninang madaling araw. Napatingin siya. Hindi pa, bakit? Check mo sa intranet, tingnan mo yung announcement ni Sir Caleb. Mabilis siyang binuksan ng portal gamit ang kanyang company laptop. Sa itaas ng page ay naka-feature ang headline. Valmores Corporation welcomes new full-time systems analyst, Miss Luisa De Jesus. Kasama ang kanyang litrato na kuha mula sa General Assembly, nakangiti habang hawak ang clicker ng presentation. Napamulagat siya. Ako na po ba ito talaga? Ngumiti si Marco. Oo, confirmed. Starting today, you're no longer an intern. HR will be processing your contract later this week. Welcome to the big league. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Tahimik siyang humugot ng tissue at pinunasan ng mata. Hindi ito luha ng panghihina, kundi ng tagumpay ng ginhawang matagal niyang tiniis ng panalong inani mula sa mga pagtitiis na walang nakakita. Ilang oras pa lamang ang lumilipas, sunod-sunod na ang bumabati sa kanya. Pati ang ilang dati nanlait sa kanya ay hindi makatingin ng diretsyo. Sa pantry, kung saan dati ay tahimik lang siyang kumakain ng sardinas, ngayon ay may mga staff na lumalapit upang umupo sa tabi niya. Congrats, Miss Luisa, bati ng isang junior officer. Grabe, ang galing niyo po talaga sa last report. Sabi ni Sir Caleb, di raw siya nagdalawang isip na i-recommend ka. Salamat po, sagot ni Luisa, sabay ngiti. Pero marami pa po akong kailangang matutunan. Habang lumilipas ang araw, pinatawag siya ni Sir Joel sa isang impormal na pulong kasama ang iba pang department leads. Luisa, gusto ko raw naming i-consider bilang liaison din sa panibagong internal audit ng facilities. Kung okay lang sa'yo, makikipag-coordinate ka sa finance at inventory para maayos ang bagong sistema sa main warehouse natin. Napaisip siya, kaya ko po ba to? Tanong niya sa sarili. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Mr. Ramon sa kanya noon. Ang mga taong may mabuting ugali kahit saan makarating, pinagtatagumpay ng panahon. Tumango siya. Sige po sir, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sa paglabas niya ng meeting room, napadaan siya sa admin department. Dito niya unang inilatag ang mga pangarap niya. Doon sa sulok kung saan nakaupo si Andrea ay tila naglaho na ang dating ningning nito. Tahimik lamang ang babae habang nakatipig sa screen. Hindi na ganoon kasigla ang kilos. Napansin ni Luisa, ngunit pinili niyang huwag nang haluan ng galit ang puso niya. Sa hapon ding iyon ay ginanap ang team briefing para sa mga empleyado ng Logistics Department. Si Luisa ang inatasang magpaliwanag ng bagong step-by-step integration process. Umakyat siya sa mini stage sa function hall, dala ang laptop at projector. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula niya. Ako po si Luisa at narito po ako upang ipakita kung paano nating pasisimplehin ang proseso ng paglipat sa bagong logistics framework. Taimtim na nakinig ang mga tao. Walang bulungan, walang biro. Sa halip, may respeto sa bawat salitang binibitawan niya. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, lumapit si Mr. Abad. You speak with clarity, hiha. It's rare to see someone so calm, yet so precise. Tuloy-tuloy mo lang yan. Maraming salamat po, sir. Nakangiting sagot ni Luisa habang iniabot ang isang kopya ng final draft. Sa likod ng crowd, nakatayo si Caleb. Tahimik lang siyang nakamasid. At habang umaalis na ang mga tao, nilapitan niya si Luisa. Good work, wika niya. You've gone a long way. Namula si Luisa. Dahil po sa mga taong naniwala, kayo po, si Sir Joel, si Mr. Ramon. Hindi lang dahil sa amin, dahil din yan sa sarili mong pagsisikap. Madali lang magsabi ng gagalingan ko. Pero iilan lang ang tumutupad, lalo na kung walang nanonood. At ikaw, kahit walang audience, nagtatrabaho ka. Napayuko si Luisa. Maraming salamat po, Sir Caleb. Hindi ko po ito makakalimutan. May tanong ako, biglang dugtong ni Caleb. Bakit ka palaging tahimik? Hindi ka katulad ng iba na palaban o maingay.
Oh, sanay lang po, siguro ako na ang ingay, hindi kailangang galing sa bibig. Minsan po, mas malakas ang boses ng gawa kaysa salita. Napangiti si Caleb, tama ka dyan. At habang palubog ang araw sa labas ng bintana, tumayo si Luisa sa veranda ng opisina. Tanaw niya ang syudad, mataas na mga gusali, maingay na kalsada at masiglang pamumuhay na noon ay parang panaginip lang. Ngunit ngayon isa na siyang bahagi ng mundong iyon. Hindi dahil sa koneksyon, hindi dahil sa yaman, kundi dahil pinili niyang magpakatotoo, magpakatatag at lumaban gamit ang tangal. At habang humahampas ang malamig na hangin sa kanyang pisngi, pinikit niya ang mata at tahimik na nagdasal. Salamat po Panginoon, salamat sa lahat ng aral, salamat sa bawat sardina sa baon, salamat sa bawat luha. At higit sa lahat, salamat sa pagkakataong ito. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang naging abala ang buhay ni Luisa. Hindi lamang siya naging ganap na empleyado, kundi isa na ring respetadong boses sa mga mahahalagang pulong ng kumpanya. Sa bawat hakbang niya sa opisina, may mga taong tumatango at bumabati. Hindi na siya ang dating probinsyanang intern na tahimik sa sulok, kundi isang empleyadong kinikilala dahil sa kakayahan at katapatan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng printouts para sa board presentation, biglang dumating ang personal assistant ni Mr. Ramon. Miss Luisa, pinapatawag ka raw po ni Sir. May gusto lang daw siyang kausapin ng personal bago siya mag-flight mamaya papuntang Cebu. Agad siyang tumungo sa opisina ng chairman. Pagpasok niya, nadatnan niyang inaayos ng matanda ang kanyang maliit na luggage habang binubuklat ang isang folder. Luisa, halika, maupo ka muna. Masayang wika ng matanda. Bago ako lumipad, gusto kong makausap ka. May ilang bagay akong gustong ipamana. Hindi ari-arian, kundi kaalaman. Napatingin si Luisa, bahagyang nalito. Sir, matagal ko nang iniisip kung sino ang susunod na magpapatuloy ng kultura sa kumpanyang ito. Yung hindi lang magaling sa Excel o maganda sa presentation, kundi yung may puso sa mga tao. Naalala mo nung una tayong nagkita sa elevator? Hindi mo ako nakilala, pero tinulungan mo ako. Tumango si Luisa, bahagyang nahihiya sa alaala. Doon pa lang alam kong may binhi sa'yo na pwedeng tumubo ng tama. Ngayon, gusto kong ikaw mismo ang tumulong kay Caleb. Hindi sa posisyon, kundi bilang kaagapay. Maging matatenga niya sa mga empleyado sa baba. Hindi mo kailangang tawaging advisor. Maging ikaw lang, ang tapat mong sarili. Napalunok si Luisa. Sir, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa ganitong tiwala. Karapat-dapat ka kasi hindi mo hinanap ang ganitong bagay. Ang mga taong dapat pagkatiwalaan ay yung hindi naghahangad ng kapangyarihan kundi responsibilidad. Pagkatapos ng usapan nila, tumayo si Mr. Ramon at bahagyang tinapik ang kanyang balika. Gamitin mo ang iyong tahimik na paninindigan, Luisa. Hindi kailangang malakas ang boses para pakinggan. Pagbalik niya sa desk, may email siyang natanggap. Subject, CSR Internal Campaign Initiative, Head, Luisa de Jesus. Kasama ang proposal para sa isang community scholarship program na matagal ng plano ni Mr. Ramon, ngayon ay naisipaubaya sa kanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, tahimik na mimamasdan ni Caleb ang kanyang laptop habang binubuksan ang proposal na pinadala ni Luisa. Detalyado ito, makatao at may pagmamalasakit. Hindi lang simpleng proposal, isa itong salamin ng kanyang pagkatao. Tumayo si Caleb at tinungo ang bintana sa kanapabuntong hininga. Ibang klase ka talaga, mahinang sabi niya sa sarili. Makalipas ang ilang araw, nag-set ng meeting si Caleb kasama si Luisa. Luisa, gusto kitang pasalamatan. Ang CSR proposal mo, isa yon sa pinaka-sensible na nabasa ko. Hindi siya magarbo, pero malinaw ang impact. Gusto kong ituloy natin ito. Nagulat si Luisa. Salamat po, sir. Hindi ko po inakala na mapapansin niyo agad. Alam mo, Luisa, tumigil si Caleb. Saglit na tumingin sa kanya. Ngayon lang ako nakakita ng empleyado na hindi kailanman gumamit ng posisyon para makuha ang respeto. Ikaw lang. Lahat ng nakuha mo, pinaghirapan mo,
pinagtiisan mo. At yon ang dahilan kung bakit hindi kita basta tinitingnan bilang empleyado. Hindi agad nakaimik si Luisa. Sa gitna ng tahimik na opisina, nagkatinginan silang dalawa. Wala sa tono ang pag-uusap para sa isang CEO at staff. May halong paggalang, ngunit may natatanging init na hindi maikakaila. Pasensya na kung hindi ko agad nasabi, pero matagal na kitang hinahangaan. Hindi dahil sa mga report mo, kundi sa paraan ng paghawak mo sa sarili mo. Sa gitna ng kahihiyan, panlalait at pangmamaliit, nakatayo ka pa rin. Sir, mahina ang tinig ni Luisa. Hindi ko po inaasahan. Hindi na nagdugtong si Caleb. Tumayo na lang siya at numiti. Hindi mo kailangang sagutin. Basta gusto kong malaman mo. Wala akong hinihingi. Nirerespeto ko ang posisyon mo at alam kong hindi madali ang lahat ng ito para sa'yo. Paglabas niya ng opisina ni Caleb, tila biglang tumahimik ang paligid. Sa bawat yapak niya sa koridor, para bang pinipilit niyang buuin ang sarili, hawak ang emosyon. At ilit iniintindi kung saan patutungo ang lahat. Isang bahagi ng puso niya ay natutuwa, ngunit isa rin ay natatakot. Hindi niya alam kung ito ba'y simula ng isang bagong kabanata o isa na namang pagsubok na dapat pag-isipan ng husto. Kinagabihan, habang nakaupo sa kanyang maliit na apartment, nakatingin siya sa lumang larawan ng kanyang pamilya sa Bicol. Napangiti siya, saka kinuha ang lumang notebook na minsan ay naging journal niya. Isinulat niya, "Hindi ko pa alam kung saan ito hahantong, pero natutunan ko na hindi lahat ng pagbabago ay dapat katakutan. Minsan, ang mga hindi inaasahan ay dala ng mga panahong hindi natin sukat akalain. Hindi kailangang maging sigurado, basta ang puso ay tapat." At ang dangal ay buo. Sa labas, naririnig niya ang humahampas na ulan sa bubong. Ngunit sa loob ng kanyang munting tahanan, isang payapang ngiti ang dahan-dahang namuo sa kanyang mukha. Isang ngiting nagsasabing handa na siyang harapin ang mga susunod pa. Mabilis lumipas ang mga araw. Habang abala si Luisa sa pagpapatakbo ng bagong CSR campaign na siyang ipinagkatiwala sa kanya ni Mr. Ramon at ni Caleb, lalong humigpit ang tensyon sa admin department. Hindi man hayagang ipinapakita, halata sa kilos ng ilan, lalo na kay Andrea, ang pagkairita sa mga pagbabagong nagaganap. Lalo na ngayong opisyal nang inilunsad ang proyekto ni Luisa, isang programang naglalayong makapagbigay ng libreng scholarship sa mga anak ng rank-and-file employees ng Valmores Corporation. Isang simpleng seremonya ang inihanda ng HR, pero lahat ng department ay required umattend, kabilang ang admin. Umaga pa lamang ng araw ng event ay abala na si Luisa sa pag-aayos ng presentation. Nakasuot siya ng puting blusa, itim na palda at simpleng flat shoes. Gaya ng nakasanayan, dala rin niya ang kanyang sariling baon, kanin at ginisang sardinas, nakalagay sa plastic na container. Habang hawak niya ito at paakyat ng rooftop garden kung saan gaganapin ang programa, nasalubong niya si Andrea na abalang nakikipag-usap sa dalawang senior staff mula finance. "Uy, tignan mo ma," sabay turo ni Andrea sa hawak ni Luisa. "Hindi pa rin nagsasawa sa sardinas? Big event na nga. Sardinas pa rin baon?" Narinig iyon ng ilang kasamahan at napatawa. Ngunit may ilan din ang napatigil. Hindi na gaya dati, ngayon ay may ilan nang lumalapit kay Luisa at kumakampi. Ngunit si Luisa, gaya ng nakasanayan, ay ngumiti lang. Minsan po kasi hindi kailangan ng magarbo para mabusog. Mahinahong sagot niya, saka siya tumuloy sa itaas. Pagdating sa rooftop, sinalubong siya ni Caleb. "Luisa," tawag nito, "nandyan na ang mga scholars. Kapag ready ka na, ikaw ang mag-i-introduce ng programa." Tumango si Luisa. "Opo sir, ready na po ako." Habang hinihintay ang pagsisimula, umupo siya sa isang gilid at tahimik na kinain ang kanyang baon. Wala siyang pakialam sa mga tingin ng iba. Masaya siya sa pagkaing iyon dahil iyon ang tanda ng kanyang pinanggalingan. Ngunit hindi pa man nagsisimula ang programa, muling lumapit si Andrea. Nakasimangot ito habang nilalapitan si Caleb, na noon ay nakikipag-usap sa isang guest.
Sir Caleb, sabay ngiti ni Andrea. Nakakahiya lang po. May in-event na natin ngayon pero yung isa sa head ng program, literal po na sardinas ang kinakain dito. Baka kasi mapansin ng guests. Napatingin si Caleb kay Andrea. Tila nabigla sa komento. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may narinig na kaluskos sa likuran. Tumahimik ang buong rooftop. Tumayo si Caleb, humakbang papunta kay Luisa, na nooy tahimik na inililigpit ang kanyang baon. Lumuhod si Caleb sa harap niya, kinuha ang plastic container at tiningnan ito saglit. Sardinas, aniya, ang pinaka-underrated na pagkain sa mundo. Pero sa pagkain na yan, may isang taong nakapagtapos ng kolehiyo. May isang batang babae na lumuwas ng Maynila. Iniis ang panglalait at ngayon ay naging dahilan kung bakit may 10 bata sa harap natin ang magkakaroon ng kinabukasan. Walang kumibo. Tahimik ang lahat. Tulad ng sardinas na akala ng marami ay mababa, may mga taong minamaliit pero sa totoo lang, sila ang bumubuo sa haligi ng kumpanyang ito. Bumaling siya kay Andrea, mata sa mata. Kung sardinas ang kinakain niya habang nagliligtas ng kinabukasan ng iba, tanong ko, ikaw, anong ginagawa mo habang kinakain mo ang mahal mong lunch? Hindi makasagot si Andrea. Namutla ito, tila kinapos ng hangin. Marami sa mga staff ay natigilan. Ang mga dating tumatawa, ngayoy napayuko. At ang ilang interns na noon ay may takot kay Andrea ay palihim na nagpalakpakan. Tumayo si Caleb at ibinalik ang container kay Luisa. Hindi mo kailangang magpalit ng pagkain para lang irespeto ka. Dahil nakuha mo na yon kahit sardinas ang laman ng plato mo. Halos maluha si Luisa. Hindi niya alam kung ano ang uunahin, ang hiya, ang pasasalamat o ang gulat sa biglaan at harapang pagdepensa ni Caleb sa kanya. Pagkatapos ng eksena, sinimulan ang programa. Pinakilala ni Caleb si Luisa bilang project head at isa-isa nitong ipinakilala ang 10 kabataang scholars na halos di makapaniwala na makakapasok na sila sa kolehiyo ng walang bayad. Nang magsalita si Luisa, hindi niya naisip ang mga kameras o ang mga bisita. Ang nasa isip lang niya ay ang mga batang naroon, ang mga mata ng kanilang mga magulang at ang lumang larawan ng kanyang sarili. Isang probinsyana, baon sardinas, bit-it ang pangarap. Hindi po ako lumaking mayaman, pero lumaki po akong pinayaman ng aral ng buhay. At isa po sa mga aral na iyon ay huwag ikahiya ang pinanggalingan. Dahil ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa ganda ng pagkain kundi sa kabutihan ng puso. Napalakpak ang lahat. Tumayo si Mr. Ramon na nooy dumating ng tahimik. Luisa, sigaw niya mula sa likod. Ikaw ang kwento ng tagumpay na dapat tularan. At sa araw na yon, sa mismong rooftop, kung saan siya minsang pinagtawanan dahil sa kanyang sardinas, pinuri siya ng buong kumpanya. Isa siyang simbolo ng katapatan, sipag at paninindigan. At mula sa araw na yon, ang sardinas ay hindi na basta pagkain ng mahirap, kundi alaala ng isang babaeng di kailanman nagpatalo sa pangmamaliit ng iba. Pagkatapos ng event sa rooftop, hindi kaagad bumalik sa normal ang araw sa loob ng Valmores Corporation. Ang tagbong nakita nila, ang pagluhod ng CEO sa harap ng isang dating intern, ang pagtatanggol sa isang babaeng kumakain ng sardinas, ay tila isang malakas na alon na gumising sa konsensya ng lahat. Kinabukasan, pagpasok ni Luisa sa opisina, kapansin-pansin ang katahimikan ng admin floor. Lahat ay tila naninimbang waring hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi niya ito inasahan at ayaw rin niyang bigyan ng ibang kahulugan. Pero bago pa man siya makaupo, isang junior staff ang lumapit sa kanya. Miss Luisa, mahina nitong sabi, gusto ko lang pong humingi ng tawad kung dati po naging isa ako sa mga natawa sa mga biro sa inyo. Hindi ko po inisip kung gaano po kayo nasasaktan. Salamat po sa ginawa niyo para sa kumpanya. Mumiti si Luisa. Ayos lang. Ang mahalaga, alam na nating lahat ngayon kung paano mas maging mabuti sa kapwa. Ilang sandali pa, sunod-sunod nang lumapit ang iba. May nag-abot ng sticky note
na may nakasulat na "Thank you for inspiring me." May nagpadala ng kape at may isang intern na palihim na yumuko sa kanya at bumulong. "Balang araw, gusto ko pong maging katulad nyo." Ngunit ang pinakanakapagtaka ay nang biglang tawagin si Andrea sa HR department. Hindi inakala ng karamihan, lalo na ni Luisa, na agad pala itong ipapatawag para sa isang internal disciplinary meeting. Lumipas ang ilang oras. Lumabas si Andrea mula sa HR office, bit-bit ang ilang folder, maputla at tahimik. Hindi na ito bumalik sa admin floor. Bandang hapon, isang internal memo ang ipinaskil. Reassignment notice. Andrea S. Transferred to Valmores Regional Office, Nueva Ecija Branch. Effective immediately. Hindi niya inasahan na ganito kabilis ang lahat. At sa isang banda, bagamat hindi siya nagtanim ng galit, alam niyang ang nangyari ay bahagi ng natural na hustisya ng buhay. Hindi niya ginusto, ngunit dumating ito sa sariling panahon. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag si Luisa sa conference hall para sa isang special awarding ceremony. Hindi siya naabisuhan kung ano ito at akala niya ay simpleng meeting lang. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang halos buong admin at CSR team, kasama ang mga department heads at ilang board members. Sa harap ng hall ay naroon si Mr. Ramon, nakatayo sa gitna, hawak ang isang framed certificate. "Luisa de Jesus," malakas na tawag ni Mr. Ramon, "ngayong araw, nais naming kilalanin hindi lang ang iyong trabaho, kundi ang ehemplong ibinigay mo sa buong Valmores family." Lumapit si Luisa, mabagal ang hakbang, litaw sa mukha ang pagtataka. Sa harap ng kahihiyan, tumayo ka, sa gitna ng pangmamaliit, nagpakumbaba ka, at higit sa lahat, pinili mong manatiling totoo. Dahil dito, kami ay nagkakaisang nagpupugay sa iyo. Ipinasa sa kanya ang certificate na may titulong Exemplary Employee Award for Outstanding Character, Integrity, and Service Beyond Role. Pumalakpak ang lahat, tumayo ang mga empleyado, at isa-isang yumuko sa kanya bilang simbolo ng respeto. Hindi niya napigilan ang luha. "Maraming salamat po," nanginginig ang tinig niya. "Hindi ko po inakalang darating ako sa ganitong araw. Ako po ay isang anak ng mangingisda. Ang baon ko noon ay sardinas at tuyo. Pero ngayon natutunan ko na hindi pala ito dahilan para mawala ng pag-asa. Sa halip, ito ang nagturo sa akin kung paanong magsikap, magmahal sa trabaho, at magpatawad." Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. "Para po ito sa lahat ng tahimik lang nagtatrabaho, sa mga hindi napapansin, sa mga janitor, messenger, guard at intern. Huwag kayong mawala ng loob. Dahil darating din ang araw na kikilalanin kayo, hindi dahil sa inyong damit, kundi sa inyong dignidad." Muli, nagpalakpakan ang lahat. At sa araw na iyon, opisyal na binigyan si Luisa ng bagong titulo, Team Leader for Community Development and Outreach. Hindi lang siya basta empleyado, kundi isa ng pinuno. Isang dating katawang takot lumapit sa HR office, ngayon may sariling opisina at pinamumunuan ang isang inisyatibong may layuning magbigay ng oportunidad sa daan-daang Pilipinong gaya niya. Pagbalik niya sa bagong opisina kinabukasan, sinalubong siya ng isang pamilyar na mukha, si Janine, ang kanyang dating roommate sa boarding house, dala ang isang envelope. "Uy Luisa, Ma'am Luisa na pala. Heto yung application letter ko. Natanggap ako sa HR support team." "Wala akong ibang pwedeng pasalamatan kundi ikaw." Natawa si Luisa. "Grabe ka, ma'am agad? Halika na, sabay tayong mag-lunch mamaya. Sardinas pa rin ba gusto mo?" Nagtawanan silang dalawa. Pagdating ng tanghalian, sa loob ng main cafeteria, magkatabi silang kumakain. Sa kanilang mesa ay isang simpleng ulam, ginisang sardinas at itlog, sinamahan ng kaning mainit. Maraming mata ang nakatingin, hindi sa pagkain nila, kundi sa katahimikan at kababaang loob ng babaeng minsang pinagtawanan, ngayoy pinaparangalan. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Caleb. Pinagmamasdan siya mula sa malayo. Hindi siya lumapit, pero bakas sa mukha ang ngiti ng isang lalaking hindi lang humahanga, kundi naniniwala.
At habang iniikot ni Luisa ang tingin sa paligid, napatingala siya sa kisame at napangiti sa sarili. Naalala niya ang maliit na kwarto sa probinsya, ang lumang silya, ang amoy ng tuyo tuwing umaga, at ang basag na salamin kung saan dati binubulong niya ang kanyang pangarap. Ngayon, wala na siya sa sulok. Nakatayo siya sa gitna. Hindi bilang reyna, kundi bilang patunay na ang dangal ay hindi kayang bilhin, kundi pinagbabayaran ng tiyaga, kabutihan at paninindigan. Makalipas ang ilang buwan mula nang tanggapin ni Luisa ang bagong posisyon bilang Team Leader for Community Development and Outreach, ramdam na ang epekto ng kanyang pamumuno sa loob ng Valmores Corporation. Mula sa mga internal staff up to the external partner communities, naging simbolo siya ng tapat at makataong serbisyo. Isang halimbawa ng pag-angat na hindi kailanman nakalimot sa pinanggalingan. Isang Sabado ng hapon, sa opisina niya na may maliit na sulok na may halaman at retrato ng kanyang pamilya sa Bicol, abala siya sa pagbuo ng report tungkol sa unang 3 buwan ng scholarship program. Nag-aabot siya ng mahigit 50 full scholarships at sa bawat batang natutulungan ay may kwento ng pagbangon. Isang batang anak ng company janitor, isang anak ng guard, at maging ang ilang taga-komunidad na ating hindi makapag-aral. Ngayoy nasa kolehiyo na. Luisa, tawag ni Caleb mula sa pinto ng kanyang opisina. May bisita ka sa lobby, galing sa Bicol. Hindi raw siya tumatanggap ng ayaw bilang sagot. Napatingin si Luisa, agad na napangiti. Si Itay? Tanong niya. Tumango si Caleb. May halong biro sa tono. Mukhang oo. 2 balde ng daing ang dala. Nagmadali siyang bumaba at pagdating sa lobby, bumungad sa kanya ang ama niyang si Mang Loreto. Suot pa rin ang paborito nitong sombrero at simpleng polo. May dala nga itong 2 balde ng daing at isang bayong ng kamatis. Ana, kumusta ka na anak ko? Hindi na ako mapakali sa Bicol, kaya't sabi ko sa nanay mo, babalikan ko muna si Luisa. Baka nakakalimot na sa amin. Hindi po tay, halika po kayo. Sabay yakap ni Luisa sa ama. Dinala niya ito sa kanyang opisina, ipinaghain ng merienda. Habang kumakain sila, tinignan ng ama ang paligid. Ang laki ng mesa mo, malayo sa dating mesa mo sa kubo natin ha. Pinagpapala lang po tay, at ang bawat pagpapala galing sa mga aral niyo po sa akin. Sabot ni Luisa habang naglalagay ng kape sa tasa ng ama. May nakapagsabi sa amin sa baryo, ikaw daw ang nagpapaaral ngayon sa anak ng gwardya at may mga bata raw na pinag-aral mo sa Maynila. Totoo ba yon, anak? Tumango si Luisa. Totoo po tay, yun po yung proyektong pinatatakbo ko ngayon. Lahat po ng tulong na yan para po sa mga batang gaya ko dati. Hindi nakasagot agad si Mang Loreto. Pinagmasdan lang niya ang anak sa katahimik na pinunasan ang mata gamit ang panyo. Patawad anak, kung dati ang kaya lang naming ipabaon sa iyo ay sardinas. Patawad kung hindi kita nasabayan sa taas na narating mo. Agad na tumayo si Luisa, lumuhod sa harap ng ama at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Tay, huwag niyo pong sabihin yan dahil kung hindi po dahil sa inyo, sa pawis niyo sa dagat at sa tiwala niyo sa akin, hindi po ako makakarating dito. Kayo po ang pundasyon ng lahat ng to. Lumipas ang araw na iyon na magkasama silang mag-ama. Pinasyal ni Luisa ang ama sa loob ng building. Ipinakilala ito sa kanyang team at maging si Mr. Ramon ay nagbigay galang at lumapit sa matanda. Mang Loreto, wika ni Mr. Ramon, saludo po kami sa inyo. Dahil ang anak ninyong si Luisa, hindi lang empleyado, isa siyang inspirasyon. Nag-uwi ng maraming kwento si Mang Loreto ng gabiring iyon. Pero bago ito umalis, iniabot niya kay Luisa ang isang sobre. Nasa loob nito ang maliit na resibo ng bayad para sa unang bayad sa pagkumpuni ng kanilang bahay sa Bicol. Anak, huwag muna itong intindihin pero gusto naming ipakita sa iyo na pinaghirapan namin yan. Konting dagdag lang, mapapatayuan na rin natin ng palikuran yung kapitbahay nating si Aling Deli. Gusto kong tumuling naman kahit papaano. Hindi napigilan ni Luisa ang luha. Tay, lahat po ng ito
para rin sa inyo at para sa mga kagaya nating dati lang nangangarap. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik siya sa Maynila nang may bagong sigla. Ipinagpatuloy niya ang trabaho. Mas malawak ang nasasakupan. Mas malalim ang epekto. Nagkaroon na rin siya ng pagkakataong i-speak sa isang national forum tungkol sa kabataan at leadership. Tinawag siyang ang probinsyanang Pinanday sa Sardinas, isang bansag na dati ikinahihiya niya, ngunit ngayoy ipinagmamalaki na. Hindi naglaon, sa loob ng isang taon, inilunsad niya ang isang foundation sa ilalim ng Valmores na pinangalanang Taligi Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng mentorship, scholarship at livelihood training para sa mga kabataan sa mga rural area. Sa soft launch ng foundation, inimbitahan niya ang ilang dating staff ng admin, maging ang ilang naging interns. At sa harap ng lahat, pinasalamatan niya ang isang taong minsan ay naging matigas ang loob sa kanya. Walang masamang umamin, kaya gusto ko pong pasalamatan si Ma'am Andrea. Wika ni Luisa habang ang dating supervisor ay nakaupo sa dulo ng hall, tahimik at tila nahiya. Hindi ko po kailanman kinalimutan ang mga naging pagtrato ninyo sa akin. Pero yun din po ang naging dahilan kung bakit ako tumatag. Hindi po ako galit at wala akong sama ng loob. Ang bawat taong naging hadlang ay naging hagdan ko paakyat. Salamat sa lahat ng leksyon. Namangha ang lahat. Walang bahid ng yabang sa tinura ni Luisa. Tanging kababaang loob na hindi nabibili at hindi rin mapapantayan. At habang bumaba siya sa stage, maraming tumayo at pumalakpak. Hindi dahil isa siyang sikat, kundi dahil alam ng lahat. Naroon sa babaeng yon ang mga katangiang matagal nang hinahanap sa mga pinuno. Malasakit, prinsipyo at puso. Sa araw na iyon, hindi lang isang lider ang nabuo. Nabuo ang isang simbolo ng pag-asa. At sa mata ng mga batang dating takot mangarap, isa si Luisa sa nagpapatunay na kahit sardinas lang ang baon mo, kung buo ang loob mo, kaya mong abutin ang pinakamataas na pangarap. Lumipas ang mga buwan sa ilalim ng pamumuno ni Luisa sa Haligi Foundation. Sa bawat proyekto, sa bawat bata o pamilya na natutulungan, lalong lumalalim ang respeto sa kanya, hindi lamang sa loob ng Valmores Corporation, kundi maging sa mga partner organizations at local communities. Ngunit habang abala siya sa pagbibigay ng inspirasyon sa iba, isang damdaming matagal nang tahimik na naninirahan sa sulok ng kanyang puso ang unti-unting gumigising. Ang damdaming matagal na niyang pilit nililibing sa gitna ng trabaho, ang damdaming kay Caleb. Hindi lingid kay Luisa ang tahimik ngunit paulit-ulit na pagkalinga ni Caleb sa kanya. Bagamat laging formal ang kanilang ugnayan sa opisina, may mga sandaling hindi may kakaila ang paglalapit ng kanilang mundo. Isang gabi, matapos ang matagumpay na launching ng livelihood program sa Laguna, bigla siyang inaya ni Caleb na mag-dinner. Luisa, tapos na tayo sa opisyal na bahagi. Gusto mo bang magkape muna bago tayo bumiyahe pabalik ng Maynila? Tanong nito habang hawak ang car keys. Opo sir, basta hindi po tayo mag-o-overtime. Biro ni Luisa kasabay ng pagngiti. Hindi ito overtime, break time to ng damdamin. Sagot ni Caleb, may halong lambing sa tinig na hindi niya dati naririnig. Nagpunta sila sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng lawa. Tahimik ang paligid, presko ang hangin, at may mga firefly na lumilipad sa madamong bahagi ng kalsada. Umorder si Caleb ng brewed coffee, habang si Luisa ay simpleng chocolate drink lang ang kinuha. Naupo sila sa isang table sa labas, malapit sa ilaw ng poste. Luisa, panimula ni Caleb habang inikot ang tasa sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ilang beses na akong nagtatangkang magsalita. Pero laging nauuna ang takot. Takot na baka masira ang maayos mong mundo. Takot na baka afalain mong pinagsasamantalahan ko ang posisyon ko. Napatingin si Luisa. Sir, huwag mo akong tawaging sir ngayon. Caleb lang, hindi ito boardroom meeting. Mahinang tugon nito. Napangiti si Luisa. Bahagyang pinisil ang sariling palad sa ilalim ng mesa upang hindi mahalata ang panginginig. Alam ko na hindi ito ang tamang oras, Luisa.
Pero hindi ko na rin siguro kayang ilihim pa. Matagal na kitang hinahangaan. Mula pa noong nakita kitang maglakad palabas ng pantry. Buhat-buhat ang baon mong sardinas habang nakayuko, pero buo ang dignidad. Doon pa lang may kung anong humanga sa'yo. Hindi agad nakasagot si Luisa. Nanatili siyang tahimik habang nakatingin sa kanyang tasa. Hindi kita hinaan dahil sa achievements mo. Hinangaan kita kasi kahit anong ibato ng mundo, hindi mo ginagawang kasangkapan ang sakit para maghiganti. Tahimik kang lumaban. At sa bawat panahong nagtagumpay ka, mas lalo mong pinipiling maging mabuti. Nakakainlob yun. Napatingin si Luisa sa huling sinabi. Sa unang pagkakataon, narinig niya mula kay Caleb ang salitang hindi niya inaakalang aabot sa kanya. In love. Caleb, hindi ko po alam ang isasagot. Mahinang sagot niya. Sa totoo lang, hindi ko inisip na darating sa ganitong usapan. Ang dami ko pang kailangang ayusin. Ang dami ko pang responsibilidad. Naiintindihan ko. Sagot ni Caleb. Hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang malaman mo. At kahit wala kang sagot na yon, sapat na yung hindi mo ako tinanggihan. Sapat na malaman kong hindi mo rin ako tinatakbuhan. Hindi kita tinatakbuhan, sagot ni Luisa. Pero takot ako. Silence. Maririnig ang mahihinang hampas ng alon sa pampang. Isang sandaling walang salita, pero puno ng damdaming hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong dokumento. Kinabukasan, hindi na nila ito pinag-usapan. Bumalik sila sa normal na daloy ng trabaho. Walang nagbago sa profesionalismo nila sa opisina. Ngunit sa bawat sulyap, sa bawat tahimik ng ngiti, ramdam ni Luisa na may lihim nang namamagitan sa kanila. Hindi ito pagmamadali. Isa itong marahang pag-usbong ng damdamin na hinong sa panahon. Hinugot sa respeto at paghanga, hindi sa kapritso. Makalipas ang ilang linggo, habang nasa opisina si Luisa, may natanggap siyang sulat mula sa isang university sa Cebu. Inirerekomenda siya bilang isa sa mga speaker para sa kanilang leadership forum. Kasama sa sulat ang paanyayang maging honorary mentor ng isang academic outreach program para sa mga scholars sa Visayas. Naisip niyang ito ay magandang oportunidad, ngunit nangangahulugan ito ng 3 buwang pananatili sa Cebu. Ipinaalam niya ito kay Caleb sa isang informal na pag-uusap sa hallway. Caleb, may dumating pong invitation? Gusto kong tanggapin. Pero ibig sabihin nito, kailangan ko munang lumayo pansamantala. Hindi nagsalita si Caleb. Ilang sandaling tahimik bago siya tumango. Luisa, hindi mo kailangang humingi ng permiso sa akin. Ang mga tulad mo, dapat lumilipad. Huwag mong iisipin na may maiiwan. Dahil kahit saan ka magpunta, nandito pa rin ako. Salamat Caleb, pangako babalik ako. At sa pagpapaalam na iyon, walang halik, walang yakap, tanging mga matang puno ng pangunawa at pusong marunong maghintay. Sa kanyang paglalakad palabas ng building noong araw ng biyahe niya pa Cebu, huminto si Luisa sa harap ng elevator kung saan unang beses silang nagkakilala ni Mr. Ramon. Napangiti siya at binulong sa sarili. Dito ako nagsimulang tumindig. Dito rin ako babalik, hindi para muling patunayan ang sarili, kundi para yakapin ang mundong natutunan kong mahalin. Makalipas ang 3 araw mula nang tanggapin ni Luisa ang paanyayang magsilbing honorary mentor sa academic outreach sa Cebu, abala na siya sa paghahanda ng mga dokumentong kailangan sa biyahe. Hindi pa simpleng paglalakbay. Ito ay isang desisyong may bigat, hindi lang para sa kanyang propesyon, kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Sa likod ng bawat pagbubuklat ng folder, bawat pagbasa ng email ay ang tanong na pilit niyan ikinuhubli sa sarili. Kaya ko bang lumayo? Lalo na ngayong may isang taong ayokong bitawan. Bisperas ng kanyang alis, formal siyang nagpaalam kay Mr. Ramon sa opisina nito. Luisa, wika ng matanda habang nakaupo sa harap ng kanyang wooden desk. Narinig ko na, Cebu, 3 buwan, outreach. Alam kong hindi ito madaling desisyon, pero proud ako sa iyo. Ngumiti si Luisa. Maraming salamat po sir. Hindi ko po ito tinitingnan bilang paglisan. Bagkus, isa pong hakbang para mas mapalawak ang saklaw ng ginagawa nating serbisyo.
Ganyan nga, sabi ni Mr. Ramon habang pinagmamasdan siya. Pero Luisa, kung may iiwan kang mahalaga rito, siguraduhin mong alam niya yon. Dahil minsan, ang pangako ng pagbabalik ay hindi sapat kung hindi malinaw kung ano ang babalikan. Tumango lang si Luisa. Ayaw niyang magpahiwatig ng kung anuman, ngunit alam niyang tinutumbok ni Mr. Ramon ang bagay na ayaw niyang pangalanan, ang kanyang nararamdaman para kay Caleb. Sa hapon ding iyon, nagpadala si Caleb ng mensahe. "Dinner, bago ka umalis, gusto ko lang marinig sa iyo mismo." Pumayag si Luisa. Nagkita sila sa isang restaurant na malapit sa opisina. Hindi mamahalin, hindi marangya, pero tahimik at may mga hanging halaman sa paligid. Isang lugar kung saan pwedeng huminga, kung saan walang ibang nakikinig, kundi ang mga pusong matagal nang nagtatago. "Kamusta ang paghahanda?" tanong ni Caleb habang nagsasalin ng tubig sa baso niya. "Maayos naman, halos ready na ang lahat," sagot ni Luisa habang pinipilit maging kalmado. 3 buwan, parang ang ikli kong iisipin. Pero ang tagal kong damdamin, sagot ni Caleb sabay tingin sa kanya. "Hindi ko po alam kung bakit parang mas mabigat siya ngayon kaysa noong unang beses kong umalis ng Bicol." Tapat na sagot ni Luisa. "Siguro kasi sa unang pagkakataon, may maiiwan akong mahalaga." Hindi nagsalita agad si Caleb, umiling ito saka ngumiti. "Kung sasabihin mong hindi ka natutuloy, hindi kita pipigilan. Pero hindi rin ako matutuwa. Hindi ko gustong dahil sa akin, mapigilan kang lumipad." "Hindi po," sagot ni Luisa. "Hindi ko po tinuturing ang nararamdaman ko bilang hadlang. Pero gusto ko lang na alam mo, na sa bawat lugar na pupuntahan ko, hindi ka mawawala sa isip ko." Inabot ni Caleb ang isang envelope. "Ito ang letter of endorsement ko para sa foundation na yun. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto kong may dalang kumpiyansa ang babaeng pinili kong suportahan." Bilang leader, bilang partner. "Partner?" tanong ni Luisa, bahagyang nagulat. Tumango si Caleb. "Oo, sa trabaho, sa paniniwala, sa prinsipyo, at kung papayagan mo, sa buhay." Hindi agad nakasagot si Luisa. Tila naging mabagal ang oras. Naririnig niya ang tila unti-unting pagtibok ng kanyang puso sa gitna ng katahimikan. Ngunit walang takot, tanging pag-unawa, tanging katiyakang may taong handang maghintay. "Caleb, hindi ko alam ang magiging sagot ko pagbalik ko, pero sigurado akong kung may babalikan ako, hindi ito posisyon, hindi proyekto, ikaw yon." Pagkatapos ng hapunan, sabay silang naglakad papunta sa sakayan. Bago siya sumakay, hinawakan ni Caleb ang kanyang kamay. "Huwag kang magmadali. Alagaan mo ang sarili mo. At tandaan mo, kahit anong mangyari, nandito lang ako." Nang makauwi si Luisa, hindi siya kaagad natulog. Binuksan niya ang lumang journal na dati sinusulatan niya noong intern pa lamang siya. Sa isang bagong pahina, isinulat niya, "Sa pag-alis kong ito, dala ko ang tiwala. Hindi lang ng kumpanya, kundi ng isang pusong marunong maghintay. At kung ako'y babalik, hindi na ako babalik na pareho. Babalik akong buo at handang magmahal." Kinabukasan, bago siyang sumakay sa eroplano pa Cebu, isang batang babaeng scholar mula sa Haligi Foundation ang lumapit sa kanya sa airport. "Ma'am Luisa, nakita ko po kayo. Gusto ko lang pong sabihin, sana po balang araw maging katulad ko kayo." Napangiti siya. "Baligtad, sana ako ang maging katulad mo." Isang batang may lakas ng loob na mangarap. Lumipad si Luisa na dala ang hindi lang bagong misyon, kundi isang panibagong paglalakbay para tuklasin ang kanyang sarili. At sa kalangitan ng umagang iyon, habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa likod ng mga ulap, pinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong, "Huwag mong ayaang mawala ang tiwala sa puso. Dahil minsan, ito lang ang hiling ng taong umaasa." 3 buwan ang lumipas mula nang lumipad si Luisa patungong Cebu. Sa loob ng panahong iyon, hindi lang siya naging mentor sa mga kabataang iskolar, naging inspirasyon din siya ng buong outreach program. Lumawak ang saklaw ng Haligi Foundation sa mga liblib na barangay at ang mga batang dating nangangarap lang ay nagsimulang maniwalang posible pala ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng tagumpay,
may lungkot sa kanyang puso. Lingid sa kaalaman ng marami, araw-araw ay may isang email siyang sinusulat, ngunit hindi pinapadala. Email para kay Caleb. May mga salitang hindi niya pa rin mailabas. May damdaming nananatiling lihim kahit paunti-unting nabubuo ang linaw sa kanyang isipan. Isang umaga, habang nakatanggap siya ng tawag mula sa Board of Directors, pinatawag siya na bumalik sa Maynila. Isang malaking anunsyo raw ang ihahayag at kailangan niyang personal na dumalo. Wala siyang ideya kung tungkol saan ito, ngunit agad siyang nagpabook ng flight. Paglapag niya sa NAIA, isang luxury van mula sa Haligi Foundation ang sumundo sa kanya. Mabilis ang biyahe, tahimik ang paligid at tila ba ang bawat eksena sa labas ng bintana ay paalala ng mga pinagdaanan niya. Pagdating sa headquarters, sinalubong siya ni Mr. Ramon. Luisa, akala ko hindi ka makakarating. Masiglang bati ng matanda. Hindi po ako pwedeng mawala. Lahat ng panawagan ninyo, sagot ko palagi. Sagot ni Luisa na may ngiting pagod ngunit buo ang loob. Dinala siya ni Mr. Ramon sa isang conference hall na puno ng mga empleyado, miyembro ng foundation, scholars at press. Hindi pa man nagsisimula ang programa ay napansin na agad ni Luisa ang presensya ni Caleb sa unahan. Nakatayo, nakasuot ng maayos na corporate attire. Ngunit iba ang ngiti nitong may halong kaba at pananabik. Maya-maya pa, nagsalita si Mr. Ramon sa mikropono. Ngayong araw ay isang mahalagang araw hindi lang para sa Haligi Foundation, kundi para sa buong organisasyon. Isang araw ng pagkilala sa isang taong mula sa simpleng probinsya, ngunit nagpakitang gilas sa gitna ng paghamon. Isang babaeng nagtagumpay, hindi dahil sa yaman, kundi sa talino, prinsipyo at puso. Tumigil ito saglit, saka tumingin kay Luisa. Ngayong araw, sa harap ng lahat ng naririto, nais kong ipahayag na ako'y magre-retiro na bilang chairman ng Haligi Foundation. At nais kong ipakilala ang bago ninyong CEO, si Luisa de la Cruz. Nagulat si Luisa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan niya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang pumalakpak, ngunit siya ay nanatiling nakatitig kay Mr. Ramon na tila naghahanap ng kasiguraduhan. "Sir, ako po?" tanong niya, halos pabulong. "Oo, Luisa," sagot ng matanda. "Ikaw ang pinili ng board. Hindi lang dahil sa mga nagawa mo sa Cebu, kundi dahil sa pagtanaw mo sa serbisyo bilang isang misyon, hindi negosyo." Lumapit si Caleb sa gitna ng hall. Hawak ang isang blue velvet box na tila may laman na simbolikong item. Tumayo ito sa harap ni Luisa at sa gulat ng lahat, lalo na ng dalaga, lumuhod siya. "Luisa," wika ni Caleb habang nakatingala sa kanya, "hindi ito proposal ng pag-ibig, ito ay pagpupugay. Pagpupugay sa babaeng hindi kailanman natakot manindigan. Sa babaeng kahit binato ng kahihiyan ay gumanti ng respeto. Sa babaeng kahit pinagtawanan ay pinili pa ring umangat nang walang iniwang sugat sa iba." Bumukas ang kahon at laman nito ang symbolic seal ng Haligi Foundation. Isang handcrafted pin na tanging mga CEO lamang ang may karapatang isuot. Inabot ito ni Caleb kay Luisa habang lumuluhang nakangiti ang buong board sa gilid. "Tanggapin mo, Luisa. Hindi lang ito posisyon. Isa itong pagkilala na ikaw ang mukha ng bagong kinabukasan ng kumpanyang ito." Hindi na napigilan ni Luisa ang kanyang luha. Habang tinatanggap niya ang pin, bigla siyang napahagulgol, hindi sa sakit, kundi sa dami ng alaala ng bawat inindang gutom, ng panlilibak sa kantin, ng mga panahong siya'y walang baon, at ng mga gabing humihiga siyang luhaan sa maliit na kwarto ng dorm. "Maraming salamat," wika niya sa gitna ng katahimikan. "Pero hindi po ito tagumpay ko lang. Tagumpay ito ng bawat probinsyanang tulad ko na minsang nilait dahil sardinas lang ang ulam, pero pinili pa ring magsikap. Tagumpay ito ng bawat batang nangangarap, ng bawat dalagang pinilit maging matatag sa kabila ng lahat." Tumayo si Caleb at maingat na isinabit ang pin sa blazer ni Luisa. Pagkatapos ay dahan-dahang niyakap niya ito. Hindi bilang isang lalaki na nagmamahal,
kundi bilang isang taong nakakita ng katotohanan na ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa anyo, kundi sa laman ng puso. Mula sa likod ng hall, maririnig ang unti-unting pag-iyak ng ilang empleyado. Sa gitna ng bulwagan, walang kahit isang taong hindi humanga kay Luisa, ang dating probinsyanang nilait dahil sa baon niyang sardinas. Ngayon ay kinikilalang pinuno ng isa sa pinakarespetadong foundation sa bansa. At sa pagwawakas ng seremonya, habang pumipirma si Luisa ng unang dokumento bilang CEO, tumingin siya sa salamin sa gilid ng opisina. At ang nakita niya ay hindi na ang dating simpleng dalagang probinsyana, kundi ang babaeng bumangon mula sa putik, tumayo sa gitna ng unos at ngayoy buong danggal na nakatindig sa tuktok ng tagumpay.